Pumayag ako sa mga plano mo, every step of the way. Kahit napakasakit para sa akin na makitang ibinabasura ng iba ang babaeng pinapangarap ko. Tinanggap ko na lang yan. Basta ang kapalit nun, ang makasama ka. Kahit pa nasasaktan ako, dahil nasasaksihan ko ang paghabol mo sa lalaking mahal mo. Alvin, when I met Alex, nakita ko sa kanya mga katangian ng lalaking pinapangarap ko. But when I met you, nakita ko ang lalaking matagal ko nang hinihintay. You showed me the real you while loving me at the same time. Hindi mo itinago ang totoong ikaw para lamang mahalin kita. And yet, I still fell for you. Sa bawat pagkatalo ng puso, may pagkakataong muling matututong magmahal. Ngunit paano kung ang damdamin mo ay naguguluhan at hindi mo alam kung saan nagsimula? Si Luna ay nahulog sa isang pag-ibig na akala niya ay tunay. Ngunit dumating ang pagkakataong makikilala niya ang kapatid ng lalaking iniisip niyang minamahal. Sa paglipas ng panahon, matutuklasan niyang may ibang tao pala ang kanyang puso. Si Alvin, ang twin brother ni Alex. Paano nga ba niya haharapin ang nararamdamang kalituhan at ang bagong pag-ibig na hindi inaasahan? Paano niya haharapin ang puso niyang naguguluhan? Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay kapulutan niyo ng aral. Ito ay pinamagatang Between the Billionaire Brothers. Sabi ko naman sa inyo, Daddy, kaya ko rin maging isang mahusay na negosyante. Tingnan mo, maganda ang takbo ng negosyo. Inilipat ni Luna ang cellphone sa kabilang tainga habang tinitingnan ang malinis na kalye ng business district sa Makati. Hindi gaanong matawang lugar na yon dahil hindi ito pangunahing daan. Kaya't naisipan niyang maglagay ng mga mesa sa labas ng kanyang cafe. Ang mga matatayog na gusali na nakapaligid sa lugar ay labis na nakakontrast sa cafe niya. Na ang design ay iba't ibang halamang ornamental at may maliliit na fountain sa gilid. Kaya't paborito ito ng mga kabataang profesional at mga malalaking opisyal. Dahil sa halos 2 taon niyang pamamahala sa negosyo, 3 na ang branches ng Domus Cafe. Plano na rin niyang mag-expand sa labas ng Metro Manila at pinag-iisipan na rin ang pagkuha ng mga franchisee para sa Domus Cafe. Wala akong sinabing hindi mo kaya, sabi ng kanyang ama habang nasa opisina nito sa isa sa mga matataas na gusali sa paligid ng kanyang cafe. Mula nang sinabi mong gusto mong maging presidente ng bansa, alam ko na may tapang ka para magtagumpay sa matinding competition sa negosyo. Dad, 3 taon lang ako noon. Tama, kahit bata ka pa, nagpapakita ka na ng tapang at pagiging independent. Masyado niyo naman akong pinupuri, Daddy. Ano na naman ang agenda niyo ngayon? My darling little girl, bakit mo naman nasabi yan? Masama bang purihin ang galing ng unika iha ko? Hindi niyo ako tatawagan ng ganitong oras kung hindi importanteng sasabihin niyo. Come on, Dad. Sabihin mo na. Wala talaga. Swear? Oo, swear. Gusto ko lang talagang malaman kung kumusta ka. Alam mo namang may mga pagdududa ako sa kakayanan mong patakbuhin ang negosyo mo. Pero pinatunayan mo sa akin na mali ako at sobrang proud ako sa'yo. Dad, okay sige mamaya na lang. Sa bahay ka ba magdi-dinner? Anong ulam ang iluluto ni Mommy? Sinigang. Okay, I'll be there. Bye, Dad. Bye, darling. Kung kailangan mo ng tulong, huwag ka mahihiyang tawagan ako ha. Yes, Daddy. Sa isang tahimik na hapon, nakangiti ang isang babae habang pinapatay ang kanyang cellphone at pinagmamasdan ng mga tao at sasakyan na dumaraan sa harap ng Domus Cafe. Taimtim ang lugar at paminsan-minsan pakiramdam niya nasa ibang bansa siya, hindi sa Pilipinas. Nang maalala niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang ama, napangiti siya. He was right. Bulong niya sa sarili. Naaalala niyang noong ipinahayag niya ang plano niyang magtayo ng sariling negosyo, nagduda ang kanyang ama sa kanyang kakayanan. My darling little girl, what makes you say that? Masama bang purihin ang galing ng unika iha ko? Tanong ng ama nang kausap siya nito sa telepono. Dad,
3 years old lang ako nun, sagot niya. Puno ng pag-aalala ang ama, lalo na't siya ang bunso at nag-iisang babae sa kanila magkakapatid. Ngunit ngayon, napatunayan niya kanyang sarili. Matagumpay ang negosyo niya. Ngunit higit pa sa pride ng ama, mas ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili dahil ang lahat ng tagumpay ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Hindi tulad ng kanyang mga kuya na nag-take over lang ng negosyo ng kanilang mga magulang. Habang nagmumuni-muni, napahinto siya nang makita ang isang puting sasakyan na dumaan sa harap ng domos. Hindi ito ordinaryong sasakyan. Ayon sa kanya, kakunti lang ang may-ari ng ganong mamahaling sasakyan sa Pilipinas. Ngunit ang higit niyang napansin, ang lalaking nagmamaneho nun. Mas lalo siyang nagulat nang huminto ang sasakyan sa tapat ng cafe. Nang bumaba ang lalaki, napatulala siya. Kahit nakasunglasses ito, tiyak na napakagwapo nito. Lalo pa itong naging kakit-akit nang alisin ang salamin at ngumiti sa kanya bago maglakad papunta sa counter. Habang binabaybay ng lalaki ang kalsada, narinig niyang may bagay na parang nahulog sa sahig. Hindi na niya ito pinansin, pero laking gulat niya nang bumalik ang lalaki sa kanya at tinulungan siyang pulutin ang nahulog na bagay. Nahulog ang cellphone mo, miss, sabi nito sabay turo sa basag na cellphone. And I think it's broken now. Ha? Oh no, not again. Not again? Bahagyang tumawa ito. She almost sighed. Akala ko pa naman ako ang dahilan ng pagkahulog ng cellphone mo. My brother knows a lot about cellphones. Yun kasi yung negosyo niya. I'm sure he can fix this. Kaya lang, wala siya sa bansa ngayon. May dinukot ito sa bulsa ng pantalon nito. It was a silver flip-top cellphone. Tinanggal nito ang SIM card doon at ipinalit nito ang SIM card ng nasira niyang cellphone. Then, he handed it to her. Sa'yo na lang to. What? I can't. Didn't I tell you my brother has a cellphone company? I could always replace one whenever I want. Sira na ang cellphone mo kaya itapo mo na yan, okay? Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa tuluyang makalapit ito sa counter. Did he just give her his phone? Tiningnan niya ang cellphone na nasa ibabaw ng mesa niya. Yes, ibinigay nga nito ang cellphone nito. Dinampot niya yun at pasimpleng inamoy. Nandun pa rin ang kakaiba nitong amoy. Ibinalik niya yun sa mesa nang makita niyang dadaan uli ito sa kinaroroonan niya. Okay ka na? Oo, pero hindi ko matatanggap to. I can take back the things I already gave. See ya. Wait, pwede ko ba malaman ang pangalan mo? Alex Padilla. Inilahad niya ang kaniyang kamay rito na tinanggap naman agad dito. I'm Luna Bernardo. It's nice meeting you, Luna. Same here. You have a great smile. Salamat. I have to go. Tumakas lang kasi ako sandali sa meeting ko. Okay. You should smile more. Binuksan niya ang cellphone na ibinigay nito at tinawagan ang kaniyang ama. Dad, I just fell in love. That's great, baby. Who is he? Alex Padilla. The billionaire boy? Kilala niyo siya? Of course. Has been in the papers, rather in the magazine lately. What magazine? Philippine Stats. He belongs to the new batch of the Billionaire Boys. Bakit di niyo sinabi sa akin na may bagong palang miyembro ang Billionaire Tycoon? Di niyo man lang sinabi sa akin na naka-out na pala ang issue ng Philippine Stats for this month na nagfe-feature sa kanila. Ma'am, kasi kung nagkataong masamang tawa ko, sinasante ko kayong lahat. Ma'am, wala kaming kasalanan dyan. Oo, pero kung tatayo lang kayo dyan at ngingisi-ngisi sa mga co-employees nyo, mauuna kayo masisisante. Agad na nagpulasan ang mga ito upang bumalik sa kanya-kanyang trabaho. Muli, binalingan niya ang mga empleyado niya. Sagutin niyo ako, sino ang pinakagwapo sa mga bagong billionaire boys? Sabay-sabay na nagsalita ang mga ito. Ganito na lang, sino ang may crush kay Alex? Taas ang kamay. Maghanap na lang kayo ng ibang magugustuhan, okay? Ako na kay Alex. Yes, ma'am. Tumango siya at hinayaang makabalik ang mga ito sa kanya-kanyang trabaho. Kahit amo siya roon, gusto pa rin niyang siya mismo ang magsilbi sa mga customer niya. Tinitigan ni Luna ang napakagwapong larawan ni Alex sa Philippine Stats. Sa wakas, nakakuha rin siya ng kopyang nasabing magazine.
Pinagsawa niya ang kanyang mga mata sa nakangiting mukha ni Alex. Bahagya lamang niyang sinulyapan ng mga larawan ng ibang billionaire boys, maliban sa isa, ang larawan ni Alvin Padilla. Kamukhang kamukha kasi ito ni Alex. No wonder, dahil identical twins pala mga ito. Guwapo si Alvin, pero mukhang kabaliktaran nito ng kakambal nito. Seryoso ang larawan nito sa magazine. Parang ang mahal ng ngiti nito. Parang walang sense of humor. Ilang araw din siyang tumambay sa Makati branch ng coffee shop. Hindi na muna siya bumibisita sa 2 pang sangay ng Udomos. Sa pagbabaka sakaling magbalik ito roon. Pero bigo siya. "Ma'am, baka naman matunaw na yan sa kakatitig niyo." Pabirong komento ni Rina, ang cashier ng Ortigas branch. "Ang gwapo niya, Rina, at ang bango-bango pa niya." "Nakita mo na siya ng personal, ma'am?" "Oo naman, doon sa Makati branch ng Domos. Bumili siya minsan ng kape at nginitian niya ako." "Anong itsura niya, ma'am?" "Gwapo ba talaga siya, ma'am?" "Ano po yung pakiramdam na makita siya sa personal?" Inilabas niya ang kanyang cellphone at inamoy-amoy yon. "Wonderful." Tumunog ang landline phone. Dinampot niya yon. "Domos Cafe, good morning." Masiglang bati niya. "This is Mia, and I'm calling on behalf of Zafiro Corporation. Nakita ko ang ad niyo sa internet, and I saw you also cater for business meetings." "Yes, ma'am. We could cater for up to 20 people." Nang itayo niya ang Domos Cafe, siniguro niya hindi lamang ang blended coffee ang isisilbi nila sa kanilang mga customer. Kaya naglaan siya ng lugar doon kung saan pwedeng magdaos ng mga meeting ang kanilang mga customer. So far, maganda ang kinalabasan ng ideyang yon dahil nasa business district ang mga branch ng Domos Cafe. "Oh good, may meeting ang boss ko. Gusto niyang gawin niyo sa pinakamalapit na cafe rito sa opisina. They have an available function room for 6 people at 2 o'clock today. It's a late lunch meeting." "Yes, ma'am. Open time po ba yon?" "Yes. Can you accommodate us?" "Yes, ma'am." "Okay then, pakifax na lang sa akin ang menu." "Yes, ma'am." Pagkababa ng telepono, ipinadala niya sa pamamagitan ng fax ang hinihingi ni Mia. Nang dumating ang order nito, nag-assign siya ng 4 na mail crew para magtrabaho sa function room na gagamitin ng mga taga-Zafiro Corporation. 2:00 ng hapon, handang-handa ng lahat. Naunang dumating si Mia. May masamang balitang dala ito. "I'm really sorry about this. Akala ko kasi 5 o 6 lang sila. Nakausap ng boss ko ngayon eh. It turned out na 11 pala silang lahat. Can you make a little adjustment with the food and everything?" Yes, we can do that." "Thank you so much. Nandito na sila. Pakihanda ng pagkain ha. Salamat ulit." "Okay." Nadismaya siya nang makita niya ang mga bagong dating. Mga singkit ang mga ito. They were either Chinese or Koreans. Base sa mga naging karanasan niya sa mga singkit na customer, laging pinapasakit ng mga ito ang kanyang ulo. Bukod kasi sa hindi sila magkaintindihan dahil sa language barrier, masyado pang mga demanding. Kaya kapag ang mga ito ang customer niya, hinahayaan niyang ang mga empleyado niya ang mag-asikaso sa mga ito. Mabuti na lamang mga lalaki ang inassign niyang magsilbi sa mga ito. Pero nagbago ang isip niya nang makita ang kahuli-hulihang taong pumasok sa cafe niya. The guy was taller than the rest of his companions, and he looked wonderfully familiar. He was talking on the phone as he followed the rest of the group to the function room. Hindi siya napansin ito pero siya, pansin na pansin niya ito. "Alex!" Impit na tili ng mga empleyado niyang nakakita rito. Marahil narinig yun ni Alex dahil lumingon ito sa gawin ng mga empleyado niya. Nginitian nito ang mga yon. "Ma'am Luna, ako na lang po yung i-assign niyo sa conference hall." Pagbaboluntaryo ng isa sa female crew. "Hindi ma'am, ako na lang." "Dito kayo sa labas, ako roon." Lumungkot ang mukha ng mga ito, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. It was one of the best days of her life, serving food for Alex, kahit halos hindi siya nililingon nito, o kahit naiirita na siya sa napakatinis na mga boses sa mga kausap nito. O kahit nabuburyo na ang empleyado niya sa walang humpay na utos sa mga ito. Basta maamoy lamang niya ang pamilyar na pabango ni Alex at paminsan-minsang napapadikit siya sa balikat at braso nito ay kontento na siya. Lalo pa siyang humanga rito dahil sa nakikita niyang tiyaga nitong intindihin ang sala-salabid na English ng mga kausap nito. It seemed like
He got the deal because he looked satisfied as he leaned back against his seat. She wanted to hug him for doing a great job, or maybe even kiss him. Pagod ka na yata. Nang lingunin niya ito ay nakita niyang nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Okay pa naman ako. Sinalinan niya ng tubig ang baso nito. Thank you. Tumingin ito sa gawing dibdib niya. Luna. Ang nameplate pala niya ang tiningnan nito. Dismayado siya. Hindi pala siya naaalala nito. Sa nakita ko magandang serbisyo rito, siguradong babalik pa ako rito. Ire-recommend ko rin ang lugar na to sa iba kong kaibigan. Well, it's my way of saying thank you very much. Muling kinuha ng mga kausap nito ang atensyon nito. Nanghihinayang man siya dahil hindi siya naaalala nito, kahit paano ay may maganda pa rin nangyari. Makikita uli niya ito sa susunod. Sisiguruhin niyang hindi na siya makakalimutan nito. Where are you going? Nilingon ni Alvin ang kapatid. Out. What's with the bull cap and eyeglasses? Isinuot niya ang bull cap. None of your business. Let me guess. Ayaw mo na namang mapagkamalang ako. May future ka pala sa panghuhula. See ya. And you think a cap and eyeglasses would do a trick? Yeah, somehow. Tumawa ng malakas ang kakambal niya. Hinubad niya ang suot na salamin, saka hinimas ang nasaktang noo. Get rid of the eyeglasses, Alvin. Saan mo ba nakuha yan? Binili ko sa hardinero mo. 300 ang grado ng mata ni Mang Ando. Tiningnan niya ang salamin. Kaya pala nang suotin niya yon, tila lumabo ang mga bagay sa harap niya. Wala na akong oras para bumili ng salamin. Hindi ko naman kasi alam na kailangan mo. I didn't. Kailangan ko lang ng props. We're twins, Alvin. Tatawa-tawang wika nito. My fans will recognize you kahit anong pagtatago ang gawin mo. Shut up, Alex. Kailan mo ba matatanggap yun? No matter how much you hate the idea, magkamukha talaga tayo. Unless magpa-plastic surgery ka. Sa halip na pansinin yun ay nagtungo na lamang siya sa garahe. Isa lamang ang sasakyang naroon, ngunit batid niyang kung gugustuhin lamang ni Alex, maaari nitong punuin ng iba't ibang mamahaling sasakyan ng garaheng yun. Hindi lamang ito nagpalit ng kotse. Dahil Viper lang ang may naka-attached na tracking device. Para alam niya kung nasaan ito. Mahina kasi ang sense of direction nito. Madalas itong maligaw. That's my car. I know. You can use it. Says who? The owner. In short, ako. Kung ganon, pahiram lang sandali. Hindi pwede. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na bumili ka ng sarili mong sasakyan at may magamit ka kapag umuwi ka rito sa Pilipinas. I'm hardly even here. So what's the use? E di dumito ka for good. At anong gusto mong gawin ko? Hukayin ng gusali ng microsphere sa Silicon Valley? At ipapadala ko dito via airmail? Nakakatawa, Calvin. Ang corny mo. Alam kong lalabas ka lang para uminom. Bakit hindi ka na lang dito sa bahay maglasing? Dahil po nandito ka, ayoko makikita ka kapag lasing ako. Naalala mo na naman si Alice? Sa halip na sumagot, umikot siya tinungong kabilang panig ng kotse. Fine, use my car. Pero i-dispatcha mo na lang niyang salamin mo. Ayoko may makikitang gasgas sa kotse ko. Yeah. He got in the car. Hinubad na rin niyang salamin. Wala siyang balak na maaksidente nang dahil lamang sa kalokohan niya. Props lang niya ang salamin sa mata. Alvin. I'm older than you, Alex. Kaya alam ko ang ginagawa ko. 5 minuto lang ang tanda mo sa akin. Which makes me more intelligent. Oh yeah. Well, mas gwapo naman ako sa'yo. Whatever. Tahimik na tahimik ang kusina ng Domus kung saan mag-isang naghahaponan si Luna. Magsasara na ang shop kaya ang karamihan sa mga tauhan niya nasa labas at tumutulong sa pag-aasikaso sa mga natitira pang customer nila. Napangiti siya nang maalala niya ang kinita ng cafe ng mga nagdaang araw. Hindi na siya magtataka kung hindi man nalalayo ang kita nila ng gabing yun. Tinupad ni Alex ang pangako nito noon sa kanya na i-recommend nito ang Domus Cafe sa mga kaibigan at kakilala nito. Hindi nga lang niya inakalang ang tinutukoy pala nito mga kaibigan at kakilala ay ang mga kapwa nitong miyembro ng billionaire tycoon. To make it short, doon na nagsimula ang pagdagsa ng mga customer sa Domus Cafe. Walang nagrereklamo sa mga crew niya sa pagdami ng trabaho ng mga ito. In fact,
tila naging mas masigla pa nga ang mga ito. Sa parte ng mga male crew, opportunity na yon para makakita ng magagandang babaeng dinarayo ang Domus Cafe para makita ang billionaire boys. It didn't matter to them that the women were there to see those billionaire boys. Sapat na sa mga lalaking tauhan niya ang makasilay na magagandang babae. Pati ang mga customers nila nakakalimutang kumain kapag nakikita ang kahit isa lamang sa billionaire boys. The boys didn't come regularly, but it was enough that they came once in a while. Napatingin siya sa pinto nang marinig niyang bumukas yun. Bigla niyang nalunok ang hinangat ang karne nang makita niya ang lalaki pumasok. Sa nangyari, nabulunan siya. Naglakad ito palapit sa kanya upang marahil tulungan siya. Ngunit sa pagkilos nito, nabangga nito ang mga bagong hugas na gamit pang kusina. Lumikha ng malakas na ingay. Hinubad nito ang suot na salamin sa mata at nagsali ng tubig para sa kanya. "I'm not Alex," wika nito. "Alam ko. Alvin, right?" Hindi ito sumagot. "Paano mo nalaman?" "Na hindi ikaw si Alex?" "Simple lang. Alex will never hide his face. Neither will he look at me like he didn't know me. At hindi rin nagtatago sa mga babae si Alex." "You seem to know him well." "Ano nga palang ginagawa mo rito?" "Just like you said, nagtatago." "Weird ka rin no, yung ibang lalaki gustong-gustong hinahabol sila ng mga babae. Ikaw, pinagtataguan mo sila." "They're running after Alex, not me." Oh, natumbok agad niya na ayaw nitong mapagkamalang kakambal nito. Pero imposible naman yon. Kahit sang ang gulo tingnan nito, magkamukha mga ito. Pakiligpit na lang mga nagkalat ang kitchenwares." "I don't work here." "So? Kasalanan mo naman kung bakit nahulog ang mga yan Kaya ikaw magligpit ng mga yan." Dahil sa estado nito sa buhay at sa lipunan, inaasahan na niyang tatanggi ito at basta na lamang lalabas doon. Kapag ginawa nito yon, sermon ang aabutin nito sa kanya. But there was no need for that. Dahil isa-isang dinampot nito ang mga nagkalat na kaldero at kaserola. "Kung ako sa'yo, hindi ko isusot ang salamin na yan. Mukhang hindi naman sa'yo yan Baka madisgrasya ka lang uli." "Ayoko kasi mapagkamalang si Alex." "Eh di sabihin mo sa kanilang hindi ka si Alex. Lahat naman ng mga nakakakilala sa kanya, alam na may kakambal siya. Kaya kung sasabihin mong hindi ikaw si Alex, lalayon ka na ng mga yun. Pwera na lang kung type ka rin nila, na hindi naman nakakapagtaka dahil gwapo ka rin." Hinintay niyang reaksyon nito sa sinabi niya. Hindi man lang ba ito magpapasalamat? Walang utang na loob. "Kain ka." Tiningnan nito ang kinakain niya. Karaniwan kapag may ibang taong nakakakita sa kakaibang trip niya sa pagkain, nandidiring umaalis sa mga ito. Kaya nga tuwing i-indulge niya ang sarili sa paboritong ulam, nagtatago siya para walang mangkondena sa kanya. But with this guy, sinorpresa na naman siya nito nang lumapit ito sa kanya at tinikman nito ang paborito niyang pagkain. "You like it?" "It's unconventional but it's tasty." Daig pa niya ang nakatagpo ng soulmate na mga sandaling yon. Not even her family could take her unusual preference in food. Kaya ganun na lamang ang tuwa niya sa sinabi nito. Finally, someone understood her. Kinuha niya ito ng sariling pinggan at siya na mismo nagsali ng kanin para dito. "No, you don't have to do that. I'm not going to stay long." "Ha? Ganun ba? Sige, kung alis ka at gusto mong makaiwas sa mga fans ng kakambal mo, pwede kang dumaan sa back door." "Where's your chair?" "What?" "I mean the other chair. Nagugutom na rin ako. Do you serve wine here?" "Kakain ka rito?" "Di ba niyayaya mo ako?" "Oo, pero akala ko..." "We don't serve wine here. Pero may reserba ako rito para sa sarili ko. Is red wine okay?" "It's fine." "Wala ka bang date ngayon at mag-isa kang nagpunta rito sa store ko?" "You own this place?" "Bakit? Kakaiba ba?" Believe it or not, Alvin, kaya rin ng mga babae mag-excel sa mundo ng mga lalaki. "I agree." Habang tumatagal, lalo niyang nagugustuhan ito. He appreciated the food she liked, he agreed with her, and he was Alex's twin brother. Kung kakaibiganin niya ito, nasisiguro niyang mas lalaki ang chance niya sa kakambal nito. Sa dami kasi ng babaeng naghabol kay Alex, nahihirapan siyang makuha ang atensyon nito. Karamihan pa naman sa mga babaeng yun ay mas maganda at mas mayaman kaysa sa kanya.
Bagaman hindi naman niya iniisip na yun lang ang criteria na hinahanap nito sa isang babae. But being a looker with a great body was definitely a big plus in his eyes. 3 ang kapatid niyang lalaki, kaya alam niya yon. So, ano palang ginagawa mo rito sa Pilipinas? Di ba sa US nakabase ang kumpanyang hawak mo? May inaasikaso lang akong ibang negosyo rito. Masyado ka masipag. Isa ka na nga sa mga pinakamayaman sa Silicon Valley, pero hindi ka pa rin tumitigil sa pagtatrabaho. Baka naman sumobra ng yaman mo at hindi ka napapasukin ng Diyos sa langit. Bakit? Masama na ba maging mayaman ngayon? Hindi naman, kaya lang kasi madalas na kapag yumayaman ang husto ang isang tao, nag-iiba ang ugali nila. Nagiging masama at makasarili sila. Hindi ako ganun. Pero hindi ka pa rin nakakasiguro, di ba? Ang mga tao laging nasisilaw sa pera. Hindi ako ganun. Siguro nga matagal ka ng ganyan. Siguro nga nung una pa lang ganyan ka na. What's that supposed to mean? Gwapo ka pero may kasungitan ng dating. At hindi yun dala ng kung anong trahedyang pinagdaanan mo. Para bang natural lang sa'yo magsungit. Hindi rin ako masungit. Natawa lamang siya. Ganyan ka ba talaga sa mga nakakasalo mo sa pagkain? Alin? Yung lagi kong ina-assess sa mga buhay nila? Oo. Gusto ko makita ang reaksyon ng mga tao tuwing nagsasabi ako ng opinion ko tungkol sa kanila. Kahit kasi hindi totoo yun, nag-react sila. Lumalabas tuloy ang totoong ugali nila nang hindi nila namamalayan. Ang galing ko, no? Oo. I like you, hindi ka marunong magsinungaling. Pwede ba tayo maging magkaibigan? Kaibigan mo na si Alex. So, you may have the same face pero magkaiba kayo. Besides, wala akong balak na basta maging kaibigan lang si Alex. Kung meron mang namamagitan sa inyo ng kakambal ko, labas na ako ron. Nakikikain lang ako rito. Pero, Alvin, you love your brother, right? No. Still, gugustuhin pa rin siyang makitang masaya. Sa piling ng babaeng magmamahal sa kanya ng lubos, hindi ba? No? Ako ang babaeng yun, Alvin. Ako ang babaeng magmamahal sa kanya ng tapat habang buhay. Okay. You don't believe me, do you? No. Alvin. Kung magpapakagaga ka kay Alex, go ahead. Buhay mo naman yan. Huwag mo lang asahan na magpapagamit ako sa'yo para lamang makalapit ka sa kanya. How could you say that? Hindi ako ganun ka-oportunista, no? Well, medyo lang naman. Tahimik na ipinagpatuloy nito ang pagkain. Pinakain kita. The listing, don't worry, I'll pay for it. Magkano ba ang bill ko? Wag na. Sorry, hindi ko dapat sinabi yun. Okay lang, how much? Oh, come on, Alvin. Huwag mo na akong konsensyahin. Alam ko naman nagkamali ako. Kaya huwag mo nang ipagduldulan sa akin. Napahinto siya sa pagsasalita dahil idinampi nito sa gilid ng kanyang bibig ang table napkin na ginamit niya kanina. The food is great. Thanks. Ilang sandali rin itong nanatili sa harap niya na tila hinihintay ang susunod na sasabihin niya. Ngunit hindi na niya nagawa pang magsalita. Nagkandabuhol-buhol na kasi ang daloy ng isip niya dahil sa ginawa nito. Doon lang tila na-divert ang atensyon niya. Ma'am Luna, napatunga nga ito kay Alvin. Hindi siya si Alex, Clara. Clara, may kailangan ka ba? I better leave. May pinto rito sa likod na pwede kong daanan, di ba? I don't want to take any chance of walking out through the entrance door. Meron, doon. Papunta yan sa basement parking ng mall na ito. Diretsuhin mo lang yan. Salamat. Sir, photograph naman po. Pahabol na sabi ni Clara. Mula sa bulsa ng apron, naglabas ito ng papel at ballpen. I'm not Alex. Hayaan mo na yun, Clara. Ganun talaga yun eh. Hindi siya kasing bait ni Alex. Si Alvin Padilla talaga yun, mama no. Tumango siya, bumuntong hininga ito. Kapag kuwan, niyakap nito ang magazine. Ang gwapo-gwapo niya. Kahit sinupladahan ka niya? Ma'am, ibigay na lang niyo sa akin si Alvin. Total, may Alex na kayo. Hindi naman sa akin si Alvin. Kasi napansin ko, ma'am, na parang may namamagito sa inyong dalawa. Nakakaingit nga kasi tinitingnan kayo ng gano'n ni Papa Alvin eh. Paano niya ako tingnan? Na parang nagagandahan siya sa inyo. Sana ako rin matingnan ng gano'n. Sana bumalik ulit siya rito. Ano, ma'am? Bumalik ka na rin sa trabaho mo.
Nang muling mapang-isa, binalikan niya sa isip ang sinabi ni Clara. Kung tingnan daw siya ni Alvin, parang nagagandahan ito sa kanya. Baka nasobrahan lamang sa kakabasa ng mga romance novel ang tauhan niya. Pero sana nga bumalik ulit si Alvin. She really needed his help with his twin brother. Napapailing si Luna habang pinagmamasdan ang kaibigan at kababata. Ikaw naman kasi, Avon. Bakit mo naman sinagot-sagot ang superior mo? Natural, isuspende ka nila. Anong tawag sa ganun? Insubordination. Yun, ganun na nga. Kailangan ko ng trabaho. Ayoko na walang ginagawa. Pwede bang hinaan niyang TV niyo? Wala namang kwenta ang palabas eh. Nilingon niya ang telebisyon at muntik na niyang batukan ito. Kasalukuyang ibinabalita ang tungkol sa pagkakapanalo ng nagdaang gabi ng Filipino-Japanese actor. Ngunit hindi ang aktor ang nakapagpabuhay ng kanyang dugo, kundi ang lalaking kasama nito sa larawang naka-flash sa television screen. Oh my gosh, that's him! Ang aking lovey-dovey! She was pointing at Alex, who was Ken's best friend. Pinagpuyatan talaga niya ng husto ng nagdaang gabi ang panunood ng awards night. Ilang linggo na kasi hindi ito naliligaw sa Domus Cafe at sa sobrang pagkamis niya dito, pati ang mga chismis sa mga tabloid, pinatulan na niya. Nakalimutan niya kasing itanong kay Alvin ang cellphone number ng kakambal nito nang aksidenteng makarating ito sa kanyang cafe. Miss, personal mo bang kakilala si Ken? Tanong ng isang babaeng lumapit sa kanila. The woman was pretty in a sporty kind of way. Kanina pa niya ito nakikitang pinagmamasdan ng issue ng Philippine Stats sa isang sulok ng Domos. Mukhang narinig nito ang usapan nila ng kaibigan niya tungkol sa dalawang miyembro ng pamosong Billionaire Boys. Not really, madalas lang siyang magpunta rito, pati ng ibang miyembro ng Billionaire. My gosh, ang gagwapo talaga nilang lahat. Wala kang itatapon. Kailan kaya uli pupunta rito si Ken? Hindi ko alam eh, minsan kasi sumusulpot lang ang mga yan dito. Bakit? Gusto mo rin makakuha ng autograph nila? Ano bang meron ng mga lalaking yun na pinagkakaguluhan nyo? Tanong ni Avon. Hay nako Iha, yan ang nangyayari sa mga nabuburo sa trabaho. Nahuhuli sa balita. Yung mga billionaire tycoon na yan ang hottest issue today. Bakit? Dahil sila mayaman, famous, at sobrang hot nila. Yun lang? Avon, mabuti na lang at naging pulis ka. Kung hindi, magmumukha ka talagang ewan. Crush mo rin si Ken? Not really. Kung gusto mo siyang makita ng personal, pwede mong puntahan si Ken sa office niya. Accommodating naman yun pagdating sa mga fans niya. Pero tsempohan lang yun. Alam mo ba kung saan ang office niya? Nakasulat sa article doon yung tungkol kay Ken. Pati na yung mailing address niya. You don't look dumb. Singit na naman ni Avon na ang tinutukoy ay ang babaeng kausap niya. Huwag kang makigaya sa kanila. Pambihira talaga itong kaibigan niya. Maganda nga sana ito. Kaya lang masyado na itong nababad sa mundo ng mga brusko at maaangas na lalaki. Kaya siguro nawalan na rin ito ng amor sa mga lalaking tulad ng Billionaire Boys. Avon, huwag mo siyang igaya sa kawalan mo ng pakialam sa mga gwapong likha ng Diyos. Sa kanya muling binalingan ng babae. Good luck sa'yo ha. Sana matsyempohan mo si Ken sa office niya. Kung may oras lang din ako, baka sumabay na ako sa'yo. Gusto ko rin kasing makita si Alex. Lagi kasi magkasama ang dalawang yun eh. By the way, ano nga palang pangalan mo? I'm Fai. Inilahad nito ang kanang kamay. My name is Luna, but you probably know it already. At ito ang high school friend kong Bato. Si First Lieutenant Avon. Pwede mo siyang loko-lokohin ngayon kasi suspended siya sa serbisyo. Ang tigas kasi ng ulo eh. Anyway, balitaan mo kami kung anong nangyari ha, para naman makakuha kami ng tips kung paano mako-corner ang mga bilyonaryong yan. I'm not interested. Kung ipadukot ko na lang kaya ang isa sa pinagmamalaki niyong Billionaire Boys. Huy, huwag mo isama sa kabaliwan mong Billionaire Boys namin, ipapapulis kita. Ipapupulis kita? Pulis ako ah. Suspended ka po. At kapag ginawa mo yung kalokohang naiisip mo, siguradong hindi ka na makakabalik sa serbisyo kahit kailan. Mabuburo ka na ng tuluyan sa boring na buhay na sibilyan. Walang makakaalam dahil ako ang pinakamagaling na pulis sa bansang to. Hay, ewan ko sa'yo. Anyway, kahit naman ituloy mo ang plano mo, hindi mo pa rin makakayang dukutin ang isa sa mga yan. Mga bilyonaryo kaya sila. Pustahan tayo? Ang yabang mo. On second thought, sige nga. Subukan natin ang kayabangan mo. Dukutin mo si Alex.
may love ko sa loob ng isang araw. Kapag hindi mo nagawa yun, mag-sorry ka sa superior mo para bumaba na ang araw ng suspension mo. Hindi ako magsasorry sa isang bagay na alam kong tama. But our deal is on. Kapag nagtagumpay lang talaga akong dukutin yung Allen mo. Alex, whatever. Kapag nagtagumpay nga ako, i-endorse mo ako sa uncle mo na pabalikin sa serbisyo ng walang anumang kondisyon. Mauuna na ako sa inyong dalawa ha. Paalam ni Fai. May importante pa kasi akong pupuntahan eh. Sige, ingat. Wala sa loob na sagot niya. Deal. Magsi-CR lang ako ha. Tatawa-tawang nagtungo siya sa CR ng mga babae. Hindi niya alam kung babatukan o pupurihin niya si Avon sa sobrang dedikasyon nito sa trabaho. Pati tuloy ang katinuan nito, tila naapektuhan sa naging suspension nito. Papasok na siya sa isa sa mga cubicle nang mapansin niya ang taong kasunod niya. What the? Tinanggal nito ang suot na bulkap. Alvin? Mukhang ito man ay nagulat nang sambitin niya pangalan nito. Hindi niya alam kung paano niya nalaman agad na si Alvin ito. Basta ang pangalang yun ang pumasok sa isip niya nang makita niya ito. Anong ginagawa mo rito? Si Arto ng mga babae. I know, we need to talk. Talk about what? He locked the door. Narinig ko ang usapan niyo ng kaibigan mo sa labas kanina. Kanina ka pa sa labas? Paano ito nakalusot sa mga mata ng kababaihan doon? Oo, at hindi ko gusto narinig ko. Alin doon ang... Narinig ko ang plano niyo na kausap mo. Ngayon palang binabalaan na kita. Huwag mong subukan, kahit ano sa kapatid ko. What? The bet you had with your friend. Tungkol sa gagawin niyang pagdukot kay Alex. Doon lamang luminaw sa isip niya ang sinasabi nito. Ang problema, hindi pa rin mapakali ang puso niya sa hindi malamang kadahilanan. Bakit parang mas gwapo yata ito ngayon kaysa noong huli silang nakita? Nagpa-plastic surgery kaya ito? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Look, that bet was nothing. Katuwaan lang namin yun na kaibigan ko. I don't think it's funny. Wala ka naman dapat ipag-alala. Sinakyan ko lang ang sinabi ni Avon. She was upset with her suspension and she needed some lightening up. Kung si Alex man ang naging sentro ng usapan namin, coincidence lamang yun. Matalinong tao yun, para hindi niya maisipan yung career niya as a police officer just because she was bored. Ang mga pinag-usapan namin, hanggang usapan lang yun. Kailangan lang niya ng magpapala sa ego at pride niya ngayon. Sa unang pagkakataon, nabigyan siya ng suspension. Mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, kaya nahihirapan siyang tanggapin ang nangyari sa kanya eh. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi naman siya ganun kahangal. Look, alam naman natin pareho kung gaano ko kagusto si Alex, di ba? Sa tingin mo, hahayan ko may mangyari sa kanya? Siyempre hindi. Lalong nagsalubong ang mga kilay nito. What did I say? Hindi ito sumagot. Nagpatuloy lamang ito sa pagmamasid sa kanya. Anyway, you don't have any choice but to take my word for it. Ako ang gagaransya na hinding-hindi itutuloy ni Avon ang pagdukot kay Alex. Paano ka nakakasiguro? Because I know my friend, okay? Para matahimik ka, ikaw na akong mausap sa kanya. Siyang pagalitan mo't hindi ako. Saglit na tila nag-isip ito bago muling kumilos. Bumaling ito sa pinto, ngunit pagbukas nun, tamang-tama namang may 3 babaeng papasok. Natigilan ang mga ito at natulala nang makita si Alvin. Excuse me. Hindi na dapat nagsalita pa si Alvin. Nang marinig kasi ng mga babae ang boses nito, tila biglang natauhan ang mga ito. They all clung to his arms, screaming, Alex! I love you, Alex! Alex, marry me! Katatapos lamang ng tensyonadong pag-uusap nila ni Alvin, ngunit hindi niya napigilang mapatawa nang makita ang eksenang yun. Madilim ang mukha nito nang lingunin siya nito. She shrugged, silently telling him she couldn't do anything about those women. I'm not Alex, maring sabi nito. Hindi nga siya si Alex. Siya si Alvin, ang kakambal ni Alex. Walang umiimik sa mga babae, ngunit isa sa mga ito, wala ring umalis sa tabi ng binata. Subalit sa pagpupumilit ni Alvin na makawala, nagtagumpay rin ito. Kulang na lamang lumipad ito palayo sa mga babaeng yun. Alvin! I love you, Alvin! Alvin, marry me too! Natatawang napailing siya. Ibang klase rin ang tagahanga na ito ni Alex. Nakita lamang ang kakambal nito, kinalimutan na ang unang lalaki. Poor guy.
sa loob-loob niya. Nilapitan niya ito. Akala ko ba gusto mong kausapin ang kaibigan ko? Nakaalis na siya. Ha? I guess I'll just have to take your word for it. Kapag may nangyaring kahit ano kay Alex, ikaw mananagot sa akin, Luna. Fine. Naiinis na sagot niya rito. Kinapa ni Luna ang nag-iingay na cellphone. Ang sarap-sarap na ng tulog niya, nangiistorbo pa. Dapat talaga iniyo-off ang cellphone sa gabi. Hello? Our deal is off. What deal? Avon, alam mo ba kung anong oras pa lang? Alauna pa lang ng madaling araw. Ang aga mo naman ako pinagtripan. Remember our deal about the billionaire boys? Hindi ko na itutuloy yon. I didn't expect you to do it. I know perfectly well you're not that dumb. Ngayon, pwede bang hayaan mo na ako matulog uli? Kami pa naman ni Alex ang bida sa panaginip kong inistorbo mo. Hindi na niya hinayaang makasagot pa ito. Pinatay na niya ang cellphone at ipinagpatuloy ang pagtulog. Subalit ang inaasahan niyang eksena na kasama si Alex ay hindi na nadugtungan. The guy in her dreams had Alex's handsome face but with a serious face. It was Alvin. Ow! Ow! Binitiwan ni Luna ang dulo ng wax strip na nakadikit sa kanyang binti. Hi, Luna Bernardo! Kung hindi ka ba naman isang malaking ewan, napakadali na nga ng buhay mo sa pagsishave. Sinubukan mo pang mag-wax. Sinadya pa naman niyang hindi pumasok sa trabaho ng umagang yun dahil nga balak niyang mag-wax. Balak niyang sa hapon na lamang pumasok. Naakit lamang siya sa napanood niyang reality TV series kung saan nakita niyang tila napakadali lamang ng ginagawa ng mga ito na pagtatanggal ng balahibo sa binti. Her legs were fine. Kaya lang mabalbon siya, kaya lagi siyang tinutukso ng mga kuya niya na parang sa gorilya raw ang mga binti niya. Tumunog ang doorbell. Sino ba ang... Daig pa niya ang nakaengkwentro ng multo nang makita ang taong nakatayo sa labas ng pinto. Alvin? Luna, you better be the one I'm seeing right now. Ha? Oh, ano nga palang ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Inalam ko talaga ang lahat ng bagay tungkol sa mga taong may atraso sa akin. What? Ano na naman ang kasalanan ko sa'yo? You have. Marami kang kailangan ipaliwanag sa akin, lady. Thank you. Explaining? What's on your leg? Ha? Oh, hair removing wax. Hair remover? Kung ganun, bakit hindi pa rin yan natatanggal sa binti mo? Hindi ko matanggal eh, ang sakit. Parang gusto niyang manliit sa paraan ng pagkakakunot ng noon nito habang nakamasid sa kanya. Base kasi sa itsura nito, tila ba sinasabi noon na napakahangal niya. Ipinagpasalamat na lamang niya na wala itong sinabi pa. Turn around. Bakit? Basta tumalikod ka. Bantulot na tumalima siya. Aray! Nang balingay si Alvin, itinapon na nito sa basurahan ng strip. Tapos na ang problema mo. Ngayon, pwede bang problema ko naman na ikaw may gawang asikasuhin natin? Ano ba yon? Saka paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Hindi na mahalaga yon. Saan dinala na kaibigan mo si Alex? Ano? Saan dinala na kaibigan mo si Alex? Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi kita maintindihan. Magpaliwanag ka kaya muna. Maupo ka nga. Nangangali ang leg ko sa kakatingala sa'yo eh. Your friend at the bar. That woman you had a bet with. Si Avon? Oo. Bakit mo siya hinahanap? Dahil dinukot niya si Alex. Ano? Naloloko ka na ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi yung magagawa ni Avon. Well, nagawa niya na. Dapat nasa eroplano na ako ngayon, pabalik sa US. Pero ikinansel ko. Nang malaman ko sa katulong sa bahay na hindi umuwi si Alex galing sa birthday party ni Ken. Hindi ko rin makontak ang cellphone niya. Mukhang seryoso ang pagkawala ng kakambal nito. Sa maiksing panahon na pagkakakilala niya dito, nalaman agad niyang ito ang tipo ng taong mahirap malaman kung anong iniisip at nararamdaman. Baka naman hindi siya nakarating sa party na sinasabi mo. Best friend niya si Ken. And I was at the party last night. Nakita ko siya doon. Nasaan si Avon? Hindi ko alam eh. Pero ako na mismo nagsasabi sa'yo, hindi yung magagawa ni Avon. In fact, kahapon na madaling araw, tumawag pa siya sa akin. Sinabi niya cancel na raw ang deal namin.
Pero kahapon, nawawala si Alex. Hindi sapat yun para pagbintangan mo si Avon. Okay. Ba't kaya hindi mo tawagan ang kaibigan mo para tanungin natin siya? Mapapahiya ka lang. Call her up. I can contact her. Kung hindi mo sasabihin ang kinaroroonan ng kaibigan mo, ititimbre ko na siya sa militar. You can't do that? Believe me, I can. Teka, sandali. Pag-usapan muna natin to. I don't have time to talk. I know you're a very busy man, pero pakinggan mo muna ako sandali. Okay, but make it quick. Hindi ko talaga alam kung nasan si Avon ngayon. Kung gusto mo, hanapin natin siya. Well, okay, let's go. Where should we go next? Saan tayo sunod na pupunta? Sinimangutan lamang ni Luna si Alvin na siyang nagmamaneho. Naiinis siya rito dahil hindi siya nito pinayagang magpalit man lamang ng damit. Nakakainis na rin ang pagiging bossy nito. Sandali nga. Di ba parang may special bond or something ang mga kambal? Nararamdaman nila kapag may sakit o nasa panganib ang isa't isa. Ikaw ba, may nararamdaman ka kaiba na nasa panganib si Alex ngayon? Sabihin mo na lang kung saan tayo sunod na pupunta, Luna. Let's make a deal. May I remind you na ilang buhay na ang nagulo dahil sa pakikipag-deal mong yan. She counted from 1 to 10. Saka siya huminga ng malalim. Easy ka lang, Luna. Huwag mong hayaang mapikon ka sa isang yan. Inistorbo mo ako ng husto, Alvin. At gusto ko may makuha naman ako bilang kabayaran sa naging perwisyo mo sa akin. This is your and your friend's fault. Hindi ka pa sigurado dyan, kaya huwag ka muna magbibintang. Baka gusto mong kasuhan kita ng oral defamation. But I won't do that. May iba pa ako mas kapakay-pakinabang na pwedeng makuha sa'yo. And ano yun? Kapag napatunayan kong mali ka, tutulungan mo ako mapalapit kay Alex. At kapag tama ako, ipakukulong kita. Deal. Sa Tarlac. Sinulyapan siya nito. Tinatanong mo ko kung saan natin susunod na hanap si Avon, di ba? Sa Tarlac. Doon nakatira ang kanyang pamilya. Exact location, please. Ibinigay niya rito ang exact location ng bayang kilalakihan ni Avon. Saan yun? E di sa Tarlac. Ay minsan tayo dapat dumaan. Alam mo namang wala ako sa Pilipinas ng matagal na panahon. Magtanong na lang tayo sa mga taong madaraanan natin. Hindi totoo ang address na binigay mo. Totoo yun. 16 years ako nanirahan sa lugar na yun. Kaya imposibleng hindi ko matandaan yun. Kontakin mo ang brother ko from time to time. Ito ba ang latest cellphone sa Amerika? Latest model ng kumpanya lang namin. Oo, nasabi nga pala noon ni Alex na nagmamanufacture ng cellphones ang kumpanyang hawak mo sa Amerika. Pareho kayo ng cellphone ni Alex. Kaya lang, mas mabango yun sa kanya. Mas mabango? Ibinigay ito sa akin ni Alex nang masira ang cellphone ko. Kaya pala meron ka rin yan. Kami lang ni Alex na may ganyang model ng cellphone dito sa Pilipinas. Napansin ko nga na walang ganitong cellphone na lumabas dito. Sa Europe at Amerika lang namin inilabas ang model na yan. It's too expensive for the Filipino consumers. Minamaliit mo yata ang kakayahan ng mga Pinoy pagdating sa cellphones. Nakalimutan mo bang may mga bilyonaryo na ngayon sa Pilipinas? Hindi ko lang gusto ang mga tao dito na mag-spend ng malaking halaga para lang sa gadget na kapag nasira, libo ang gagastusin sa pagpapaayos. Waste of money. Ibang klase ka rin ano? Iniisip mong pagsasayang lamang ng pera ang pagbili ng mga produkto ng kumpanya mo. I'm earning more than enough. Sa mga bansang barya lang para sa mga kababayan ko ay libo-libo na. Napahanga siya rito. Oh, bakit mo ako tinitingnan? Wala naman. Tinitingnan ko lang kung ano pa ang pagkakaiba niyo ni Alex. It's the nose. Ano? Nakuha ni Alex ang ilong niya kay Dad at ako naman ay kay Mom. Os. Oh, tapos ka na ba sa pag-i-inspeksyon? Kung ganon, umayos ka na ng upo. Hindi ako makapag-concentrate sa pagmamaneho habang may nanonood sa akin. Hindi kita pinapanood, no? Ako ba ang kinukumbinsi mo o ang sarili mo? At bakit ko naman kukumbinsin ang sarili ko? Ano ako, abnoy? Mag-drive ka na nga lang dyan? Defensive na sagot niya. I'm driving. Basta mag-drive ka lang. At hindi yan kung ano-anong iniisip mo. Hay, hindi ka nakasuot ng seatbelt. Ha? Inihinto nito ang kotse sa gilid ng highway at inabot nito ang seatbelt niya. Sa pagkabigla sa ginawa nito,
Napataas ang mga kamay niya bilang defensive reflex. Tila walang anumang ibinaba nito ang mga kamay niya sa kanyang kandungan. Nilingon niya ito. Wala man lang ba itong nahalata sa naging reaksyon niya? Ay, relax Luna. Piping utos niya sa kanyang sarili. Si Alvin lang yan. With the thought, unti-unti niyang naibalik sa normal ang kanyang paghinga. Siguro dapat na niyang bawasan ang pangungupit niya ng kape sa domos. Oh, please don't tell me. Please don't tell me we're lost again. Okay, I won't tell you. Hay, nakakainis talaga. 16 years old pa lamang siya nang umalis sila sa kanilang bayan at hindi na muling nakabalik pa dahil sa Maynila na sila nanirahan ng buong pamilya. Huwag mo nang masyadong sisihin ang sarili mo. Anyway, kailangan na rin naman nating magpahinga. Nangangalay na mga binti ko. Don't worry about it. Don't worry? We're in the middle of nowhere, without a cell phone signal, with no food, and an almost empty fuel tank. Now, sinasabi mong huwag ako mag-worry? Kung inaalala mo masasamang loob na atake sa atin, meron akong dalang armas. Alright then, worry about it. May dinukot ito sa bulsa ng pantalon nito. Candice? Dito na muna tayo pansamantala. Kapag okay na uli ang binti ko, saka tayo maghanap na matutuluyan. Sa ganitong lugar? This is the rural, Luna. Kahit sino tinutulungan ng mga tao rito. And you should know that, since you're the one who grew up here. Yeah, tell me about it. Ngunit tama ito, napabuntong hininga siya. Masyado na nga yata siyang naburo sa magulo at mabilis na buhay sa Maynila. At nakalimutan na niya ang tahimik na pamumuhay ng pamilya niya sa San Jose. Alas 8 na diba? Oh, 4 na oras na mula ng huling beses tayo nakakain. Ibinabase mo ba lagi ang oras sa pagkain? Minsan, sa tingin ko nga. Ay, ngayon ko na lang uli nakita ang ganitong tanawin sa gabi. Ganito rin kasi ang itsura ng San Jose kung saan kami lumaki ni Avon. Sa gabi kapag maliwanag ang buwan, nagtatapakan kami ng anino bilang papalipas oras. Wala pa bang TV nung kapanahonan nyo? Ano naman ang palagay mo sa akin? Era pa ni Mahomay pinanganak? Malay mo. Ewan ko sa'yo, baka ikaw yun. Kaya pala kahit abalang-abala sina daddy at mami sa negosyo ng pamilya namin sa Maynila, bumabalik pa rin sila rito. So, babalik-balik ka pa rin dito? Sa lagay na yan? At least hindi ako parang bata na lagi may baon na candy sa bulsa. Gusto mo pa ba? Ngayon lang siya nakatagpo ng lalaking kagaya nito. Napakaseryoso nito, subalit nagagawa pa rin siyang patawanin. Napahinto lamang siya sa pagtawa nang dumula sa kanyang lalamunan ang sinisipsip niyang candy. Nabilaukan tuloy siya nang wala sa oras. Ang akala niya lalayasan na lamang siya nito nang bumaba ito ng sasakyan. Pero nagtungo lamang ito sa tabi niya at mabilis siyang inilabas doon. Pagkatapos, pumwesto ito sa likuran niya. Saka inipit ng braso nito ang katawan niya. He clamped his fist on her stomach and pressed it suddenly that air was pushed out of her lungs. Nakita pa niya nang tumalsik ang bumarang candy sa lalamunan niya. Oh God, akala ko katapusan ko na. Okay ka na? Oo. Tumikhim siya ng malakas upang maputol ang nakakailang na sitwasyong yun. May paparating. Baka pwede na tayo humingi ng tulong sa kanila. Malugod silang tinanggap ng mga taong dumating dahil mula sa bahay ng mga ito ay kita raw ang sasakyang dala nila. Magiliw sa kanila ang buong pamilya ni Mang Cadyo at Aling Inday. Ang madadaldal na apo ng mga ito ay malaking tulong sa kanya upang kahit paano mawaglit sa isip niya ang mga nangyari kanina sa kotse. Malayo ang bilihan ng gasolina rito sa aming lugar. Pero hayaan mo, maaga-maaga pa lang bukas, pupunta na ako sa poblasyon para makabili ng gasolina. Salamat ho. Pakigising na lamang po ako bukas para masamahan ko kayo. Nako, wag na. Magpahinga na lang kayo. Hayaan mo nang si Kadyo ang gumawa nun. Oo nga naman, malayo rin ang binayahin yung magkasintahan. Kaya alam kong pagod na pagod kayo. Hindi ho. Hindi ho kami magkasintahan. Ay ganun ba? Naku, pasensya na kayo sa kadaldalan nitong si Kadyo ko. Masyado talagang pakialamero yan pagdating sa mga magkasintahan. Hindi nga sila magkasintahan eh. Tumawa ang tatlong bata kasalo nila sa mesa. Hay, ang daldal kasi ni na Lola.
Nakitawa na rin siya sa mga ito sa kabila ng pananahimik ni Alvin. Kung nahalata man yun ng mag-asawa, hindi na lamang nagsalita mga ito. Sa pagtuloy ay nakishare na lamang siya sa silid ng mga babaeng apo ng mag-asawa. Si Alvin naman, ang kawayang sofa sa sala ang naging tulugan. Okay ka lang ba rito? Ipinadala to ni Aling Inday. Kulang pa ba mga to? No, it's fine. Pakilagay na lang dyan sa mesita. Sinunod niya ito. May kailangan ka ba, Luna? Ha? Wala, sige. Matulog ka na. Good night, Alvin. Good night, Luna. Bumalik na siya sa silid ng magkapatid. Habang nakahiga, sa may katigasang kama ay isa-isang binalikan niya sa isip ang mga nangyari sa kanila ni Alvin ng araw na yon. Unti-unti na siyang nasasanay rito. Kaya na-associate niya ang mga kakatuwang nararamdaman para dito. At mga napapansin niyang ipinapakita nito sa mga nararamdaman niya sa kakambal nito. Alex, nasaan ka ba? Yun ang narinig ni Luna nang hanapin niya si Alvin kinabukasan sa bakuran. Tinanghali siya ng gising dahil napasarap ang kanyang tulog. Ang sabi ni Aling Inday na abutan niya sa kusina na naghahanda ng pagkain ay maagang nagising si Alvin. Gaya ng sinabi nito nang nagdaang gabi, sinamahan pa rin ito si Mang Cadio na bumili ng gasolina sa poblasyon. Kasama mo ba dumukot sa'yo? Lalo pa siyang na-curious na makinig sa usapan ng kambal. Ano? Paano ko nalamang dinukot ka? May narinig ako. Nakarinig ako ng mga nagpaplano. Are you okay? Where are you? Muli ay napahanga siya rito. Based on the way he talked to his brother, she easily noticed that he cared for Alex more than anything else. Hay, saka na lang ako magkwekwento. Sunduin mo na lang ako rito. Hindi ko alam kung saan kami nandito. Pinakinggan nito si Alex. It's none of your business. Magpatulong ka na lang. Ipasuyod niyo tong buong Tarlac. Ikaw nang bahala sa iba mo pang pwedeng gawin. Hurry up! Buti may signal ng cellphone dito. Aniya. Oo. Ang sabi ni Mang Cadio, may mga parte ng lugar dito na naabot ng signal. Kung may tatawagan ka, tumayo ka lang sa spot na to at itapat mo sa direksyong yun ng cellphone mo. Hindi na. Ngayong natawagan mo na si Alex, sigurado makakauwi na tayo. That was Alex, wasn't it? Okay lang ba siya? Hindi siya nadukot. What? Hindi siya nadukot. Ang sabi niya, nasa Maynila raw siya ngayon. See? I told you. Hindi magagawa ng kaibigan kung binibintang mo. Besides, hindi rin naman siguradong papayag si Alex na basta madukot ng ganun-ganun lang kadali. Oo na. At? Ngayon napatunayan na nating tama ako. Dapat ka nang maghanda dahil maniningil na ako. For what? We had a deal, remember? Ipapakulong mo ako kung sakaling dinukot nga ng kaibigan ko si Alex. Since you're twins, alright, and Avon's out of the question, it means I won. At ang premyo ko, tutulungan mo ako mapalapit kay Alex. Sinabi ko ba yun? Oo kaya. Huwag mo sabihing nakalimutan mo ng usapan natin. Oo na. You don't trust me? Hindi naman. I just don't believe you. Even after I gave you my candies? That's so ungrateful of you, Luna. Anong gagawin ko sa yung lalaki ka? Pagkaraan ng 2 oras ay dumating din ang sundo nila. Isang helicopter ang lumapag sa isang bahagi ng malawak na palayan na yun kung saan tapos nang anihin ang mga pananim na mani. Naunang bumaba ang 3 unipormadong sundalo. Kasunod na mga ito si Alex at isa pang babae. Nakakunot noong bumaling siya kay Alvin. Bakit may kasamang babae si Alex? Tatanungin ko. Nilapitan nito ang mga bagong dating. Saglit lamang na nag-usap ang mga ito. Pagkatapos, naglakad si Alex papunta sa direksyon niya. Hi Luna. Ikaw pala ang kasama ni Alvin. Kami kasi ng kaibigan ko ang naringgan niya na nagbabalak na kumuha sa'yo. Of course, hindi totoo yun. Biru-biruan lang namin yun ni Avon. Knowing my brother, malimit yang exaggerated. Huwag ka magsalita ng ganyan, Alex. Nag-alala sa'yo ng gusto si Alvin. Well, I wish you didn't. As you can see, I'm safe. Nakikita ko nga. Sino ba ang may-ari ng bahay na to? Pwede kaya ako makigamit ng CR sa kanila? Kakambal ho siya ni Alvin. Kaya pala magkamukha sila. Makikigamit daw ho siya ng banyo. Nako, medyo malayo sa bahay namin ang banyo namin dito, iho. Okay lang ho yun. Nasaan ho ba?
doon sa gawing yun. Nang makalis ito ay tumingin uli siya sa kinaroroonan ni na Alvin at ng babae. Bakit ang tagal ng pag-uusap ng mga ito? Hindi niya type ang babaeng yun kahit sa malayuan. Huwag kang mag-alala, iha. Mukha namang hindi si Alvin ang gusto ng dalagang yun, kundi ang kakambal nito. Uwi ka ni Mang Kadyo na nakatingin din sa direksyong tinitingnan niya. Sana nga, Mang Kadyo. Now, where did that came from? Alex? Alex, where are you? Muli ay sigaw ni Luna. Nawawala si Alex. Nagtungo lamang ito sa palikuran upang sagutin ang tawag ng kalikasan. Ang kaso, hindi ito bumalik. Nabanggit ni Alvin na medyo mahina ang sense of direction ng kapatid nito. Kaya ipinasya na nilang halugugin ang kakahuyan. Di kalayuan doon kung saan marahil dumiretso ang binata. Kaya heto sila ngayon at sinusuyod ang medyo masukal na bahaging yun ng lupain ni Mang Kadyo. Katulong nila si Fay at ang mga sundalong kasama ni Alex na dumating. Fay, huwag ka masyadong lumayo ha. Baka mamaya ikaw naman ang mawala. Natatandaan niyang ito rin ang babaeng nakausap niya sa Domus Cafe. Ilang araw lamang ang nakalilipas. Ito ang nagtanong kung saan matatagpuan ang crush nitong si Ken. Ang pinagtataka lamang niya kung si Ken ang gusto nito. Bakit si Alex ang kasama nitong dumating doon? Nawalan na siya ng pagkakataong matanong ito dahil humiwalay na ito sa kanila ni Alvin. Hay, ang babaeng yun ni Alex. Wika ni Alvin. No, she's not. Wala siyang nasasabi sa akin tungkol sa kanila ni Alex. Hindi niya obligasyong ipaalam sa iyo ang relasyon nila. Wala pa silang relasyon. Not officially, maybe. Pero doon na rin punta nun. And your point is? Cancel our deal. Mag-aaksaya lang tayo ng oras kay Alex. Ako lang ang magsasabi ko, ika-cancel ko o hindi. Yang napagkasunduan natin dahil ako nanalo sa pustahan natin. And I say, as long as Alex is still single, I still have my chance with him. Got that? No. Oh, shut up. I'm telling you, Luna, masasayang lang ang oras mo sa paghabol kay Alex. May pag-asa pa ako hanggat single siya. Pwedeng single siya pero hindi na siya available. I'm not listening to you. Fay is in love with him. Alex doesn't love her. At paano ka nakakasigurado? Ay, Alvin, pwede ba? Kahit minsan sa buhay mo, gumawa ka naman ng kabutihan sa kapwa mo. Kanino? Sa akin. Pwede bang tumahimik ka na lang? Total doon ka eksperto. Hayaan mo naman ako mangarap at matuwa sa pangarap kong yun. Napalingon siya sa gawin ni Alvin nang makarinig siya ng ingay. Nakita niyang tinatalo nito ang bunga ng punong suha. Alvin, what are you doing? Usisa niya. Hindi pa ako nakakatikim ng suha na ako mismo ang pumitas. Alvin, uunahin mo pa yan samantalang nawawala ang kakambal mo? Baka nakagat na ng ahas o tigre. Ang bilis naman nating nakarating sa Africa. Huwag kang ang pilosopo. At pwede bang kalimutan mo muna ang tawag ng sikmura mo? Kailangan pa nating hanapin ang kapatid mo. There's no need, maayos na siya. At paano mo nalaman yan samantalang nandito ka lang at mas iniintindi pa ang mga anaconda mo sa tiyan? Remember, yung special connection with twins you're telling me about? Well, nafe-feel kong okay lang siya. Nakita na siguro siya ni Fay. What? Halika na. Teka lang, tulungan mo muna ako makuha ang suha. You're a billionaire boy, Alvin. Bakit ka magpapakahirap na mamitas ng bunga? Kung kaya mo namang bumili ng ilang kaingyan. Gusto ko ako mismo yung pumitas nito. Gusto ko ma-experience bago man lang ako mamatay. You're dying? Well, everybody dies eventually. Sige na, maghanap ka ng mahabang sanga. Saka mo sungkitin ang pinakamamahal mong suha. Ay, wala na tayong oras para maghanap ng panungkit. Baka maiwan na tayo ng chopper. Then forget about that. I have a better idea. Sit on my shoulders. Baliw ka ba? Gusto mong tulungan kita kay Alex, di ba? Kung ganun, tulungan mo muna ako ngayon dito. Hurry up! Ay, stop pulling my hair, Luna. Nalulula ako eh. Abutin mo na. Aray! Yan, siguro naman kontento ka na. Hang on, ibababa na kita. Kapag tapos na kayo sa kung anumang pinagkakabalahan nyo, sumunod na lamang kayo sa chopper. Nakangiting sabi ni Alex. By the way, Lance called up. Business? No, about Ken. Mukhang 3 araw na rin nawawala ang isang yun. At ngayon lamang nalaman ni Lance. Tinawagan daw ni Ken ang sekretary niya at pinaalam kung nasaan siya.
He was asking if we could pick up his cousin on our way back. Nasabi ko kasi sa kanya na pupunta ako sa Tarlac para sunduin ka. Tumango si Alvin. Sina Alex at Fai naman umalis na. Nagbubulungan ang mga ito habang naglalakad palayo. Oh no, iniisip nilang may namamagitan sa atin. This looks fine. Let's go. Alvin! Yes? Iniisip nilang may namamagitan sa atin. Yes, so? Ano ka ba? Alam mo hindi pwede yun. Ano na lamang ang isipin ni Alex? Paano pa niya ako magugustuhan kung... Simple. If he likes you. Wala siyang pakialam sa kung ano man nakita niya. At kapag hindi, alis na lang siya. At makikipag-holding hands sa ibang babae. Oh wait, he just did that. Natanaw niya sina Alex at Fai na magkahawak kamay na naglalakad pabalik sa chopper. Nanlulumo man, nagawa pa rin naman niyang lumapit kina Mang Kadyo at Aling Inday para magpasalamat sa mga ito. Sa loob ng chopper, tahimik lamang siya sa isang tabi habang tinatanaw ang luntiang kapaligiran sa ibaba. Hindi na niya sinubukang tingnan ang mga nangyayari sa loob ng chopper dahil ayaw niyang makita ang paglalambingan ni na Alex at Fai. Pero hindi niya maiwasang tingnan si Alvin. Bukod sa katapat niya ito, napuno pa ng amoy ng suhang nilalantakan nito ang loob ng chopper. Napailing siya. Mukhang bulok na pagkain lamang ang tatanggihan nitong kainin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ganito pala ang lasa nito? Hindi ka naman nagtanong. Wala ka ba talagang patawad? Pati bubot pinatulan mo. Sayang kasi kung itatapon lang isa pa, ikaw ang kumuha nito. Ikaw nagturo sa akin yan. Ngayon yung kunin ko. I was pointing at the one above it. Bakit hindi mo nilinaw? Nilinaw ko. Hindi ka lang nakikinig. Hay, kailan ka ba mawawalan ng isasagot? Gusto mo pa? Ang cute niya dalawang tingnan. Daig niyo pa magkasintahan na naglalambingan Oo nga. Daig niyo pa kami. Aray, daing ng puso niya. Walang sabi-sabi, binato ni Alvin ng malaking tipak ng hawak nitong suha ang kakambal nito. Shut up, Alex. Sir, nandito na ho tayo. Kina Yvonne to You know this place? Ang sabi ni Lance nang tumawag siya sa akin, kasama raw ni Ken si Yvonne. Kilala mo siya? Si Yvonne? Oo. Kababata ko yun. Really? Ang liit talaga ng mundo, no? So, bakit nga pala magkasama kayo nitong si Alvin? It's none of your business. Lagi naman Luna, kung ako sa'yo, mag-iingat ka dyan sa kakambal ko. Mas masama yan kaysa sa akin. Alam ko. May I take your order, ma'am? Mula sa tinitingnan menu ay nagangat ng tingin si Luna. Sa di kalayuan nakapwesto si Alex at ang dalawang lalaking sa tingin niya ay kasosyo nito sa negosyo o marahil bagong kliyente. Mamaya na lang ako order. May hinintay pa kasi ako Pagalis ng waiter ay muling isinubsob niya ang muka sa menu. Maya-maya unting sinilip niya si Alex. Pero sa halip na ang grupo nito ang makita niya, isa pang pamilyar na muka ang nabungaran niya. Muntik na siyang mapatili sa sobrang pagkabigla. Alvin? How do you know I'm Alvin? Because Alex is having a lunch meeting over there. Anong ginagawa mo rito? Having dinner. You? I'm... spying on Alex? No, I'm not. Stalking then. No, I'm... Alis na sila. Babalik pa siya sa opisina niya sa Zafiro. Hindi ka na makakapasok doon dahil tapos na ang office hours. Kung ganun, samahan mo ako. At bakit ko naman gagawin yun? Dahil hanggang ngayon may utang ka pa sa akin. Di ba nanalo ako sa pustahan? At pumayag kang maging kapalit nun, tutulungan mo ako mapalapit kay Alex. Let's go, Alvin! Ay, mag-dinner muna tayo. Mamaya na, kausapin muna natin si Alex. Okay, pero kumain na muna tayo. Sa maiksing sandaling yun, tila nakita niya sa mga mata nito ang pagtatampo. Pero hindi rin siya sigurado dahil saglit na saglit lamang yun. Gayunpaman parang gusto pa rin niyang ibalik ang nagdaang sandaling yun upang mabago niya ang reaksyon niya sa pagdampi ng kamay nito sa kanyang braso. Alvin, sundan na natin si Alex bago pa siya makalis ng opisina niya. Pero paano tayo makakapasok doon? I'm a Padilla, Luna. I'm your access inside. Spoken like a hero. Gusto sana niyang kausapin pa ito subalit umiral na naman ang pagiging tahimik nito
na akala niya ay nakasanayan na niya. Oh, nasa na yung sasakyan mo? Kay Alex yun, hiniram ko lang minsan. I'm sorry, Alvin. For what? I don't know. For anything that I've done to you. Nagsosorry ka sa isang bagay na hindi mo alam kung kasalanan mo? Ngayon lang. Ang weird mo. What? Ako pa ngayon ang weird? Sino kaya sa atin ang lagi may baon na candy sa bulsa? At least, hindi ko sinasawsaw sa ketchup ang sinigang na baboy. Excuse me? Kumain ka din kaya nun? Masama ang tumanggi sa grasya ng Diyos. Ang sabihin mo, matakaw ka talaga. Mahilig lang ako sa pagkain. Matakaw ka. Nagkibit balikat ito. Come on, Luna, talk. Think of something you should be talking about. Kamusta na pala negosyo mo? Okay lang. We're here. Sir Alex, ang bilis niyo naman nakapunta rito. Kanina lang nakita ko pa kayong pumarada sa tapat ng Zafiro. Yun lamang ang sagot ni Alvin. Iginiyan na siya nito papunta sa hilera ng mga elevator. Nilingon niya ang gwardya. Nagkakamot ito ng ulo habang puno ng pagtatakangan niyo. Bakit hindi mo sinabing ikaw si Alvin? Tinatamad na ako magpaliwanag sa ibang tao. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag eh. Basta sabihin mo lang na hindi ikaw si Alex. Ganun na rin yun. Luna. Dito ang patungo sa office ni Alex. Bumalik na tayo. Ha? Bumalik na tayo. Uwi na lamang ako. Naisip mo lang yan ngayong nandito na tayo? Huwag mo nga akong pagsungitan, Alvin. Dahil bukod sa mga magulang mo, ako lang nag-iisang tao sa mundong to na hindi ko napagkakamalang si Alex. Nagkakamali rin sa amin ni Alex sa mga magulang namin. Basta na lamang niyang tinalikuran nito at bumalik sa elevator. Luna! Kulang na lamang liparin niya ang bawat baitang ng hagdan. Nakasunod kasi sa kanya si Alvin. Kung ang ibang tao pinagbibigyan ka sa mga kasungitan mo, ako hindi. Wala akong panahong aluin ng isang lalaking 35 years old na. 31 pa lang ako. Heh! Hindi siya huminto sa lakad takbong ginawa hanggang sa mapagod na rin siya. Sa wakas, gulat na napalingon siya sa nagsalita. Nakaupo na si Alvin sa isa sa mga baitang ng hagdan. Namumula ang pisngi nito at bahagya na rin itong hinahabol ang hininga dahil sa pagod. Kanina pa siya sinusundan nito. Anong ginagawa mo rito? Nagpapahinga. Ha? Huwag kang pilosopo. Magpahinga ka muna, saka mo na lang ako sermonan. Hindi kita. Ang katawan na rin niya ang sumuko para sa kanya. Siguro kung nakakapagsalita lamang ang kanyang katawan, minura na siya nun. She sat on the last step of the stairs. Tinabihan siya roon ni Alvin. Oh my God, ilang floors ba ang binaba ko? Natin. 81st floor. Ikaw na ang bahala mag-calculate kung nakailang palapag tayo. Bakit hindi ikaw? Kasalanan mo naman ito eh. Bahagyang umurong ito nang hampasin niya ito sa balikat. Totoo naman. Muling hinampas niya ito sa balikat. I'm sorry. What? I'm sorry. Tama ba ang narinig niya? Na ang hindi naubusan ng katwiran na si Alvin Padilla humihingi ng paumanhin sa kanya nang hindi ipinagtatanggol ang sarili. Say that again. I'm sorry. Natawa siya. Same here. Same what? I'm sorry as well. Ha? Say that again. Pinandilatan niya ito. Never mind. Ayoko na talaga mapagkamalampang si Alex. Bata pa lang kami, ganun ang nangyayari. Dahil siyang mas madaldal at malapit sa kahit na sinong tao. Tuwing lalabas ako, lagi na lang Alex ang naririnig ko yung tinatawag sa akin. Dahil doon, hindi na ako nagkaroon ng sariling identity. Because it's always Alex, Alex and Alex. Kaya ka ba sa Amerika nanirahan? Oh, I was in high school when I saw my first girlfriend kissing Alex. Nagpaliwanag naman si Alex na napagkamalan lamang siyang ako ng girlfriend ko. At hindi na nga siya nagkaroon ng pagkakataong makapagsalita pa. At doon ka na nanirahan hanggang ngayon? Nagkaroon ako ng sariling buhay ron. Bilang si Alvin Padilla. Hindi ko naman sinisisi si Alex sa dinanas ko na buhay sa Pilipinas. Hindi naman niya kasalanan na ipinanganak kaming kambal. At siya ang nabiyayaan ng masayahing personalidad na gustong-gusto naman ng mga tao sa paligid namin. I can't even blame my parents for that. It isn't their fault that the people around us just ignore the fact that
Alex and I are two very different person. Kung ganun, naiinis ka kapag napagkakamalang si Alex? Bakit kasi umuwi ka pa rito sa Pilipinas? Alam mo naman sigurong sikat na sikat dito ang kakambal mo dahil best friend niya si Ken. At ngayon nga nakasama pa siya sa billionaire tycoon. I don't know, siguro dahil yun sa sinasabi mong special connection ng mga kambal. Bakit? Hindi pa kayo nag-usap sa telepono? Iba ang mga babae sa mga lalaki. Ang mga babae nag-express ng feelings nila vocal. So, nagsasayang kayo ng oras at pera sa ilang minutong pagkikita nyo na sa tingin ko lagi lamang nauwi sa asaran. Oh, we have the means and the money. So, bakit di namin gagamitin? Oh yeah, typical billionaire boy attitude. There's just one thing I can't get over with. What's that? When I'm with you, I always want to be Alex. Ha? Matamang tinitigan niya ito. Hindi ito nakatingin sa kanya kaya hindi niya mabasa kung anong sinasabi ng mga mata nito. Hindi rin niya ma-interpret ang ekspresyon ng gwapong mukha nito. Lahat ng mga nangyari sa kanila sa Tarlac, isa-isang nanariwa sa alaala niya. The teasing, the easy conversation, the looks he gave her, the feelings. Pakiramdam niya ay hinihingal siya sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. At habang patuloy na pinagmamasdan niya ito, lalo lamang tumitindi ang kakaibang kaba na yun sa kanyang dibdib. Aalis na ako. Malalim na ang gabi. Ihatid na kita. Hindi na, magtataksi na lang ako. Oh, Luna, anong ginagawa mo rito sa Zafiro? Gabing-gabi na. Sinamahan ko siya rito. I see. Well, kung tapos ng date niyong dalawa, mabuti pa sabay-sabay na tayong lumabas. Zafiro will be automatically locked any minute now. Siya nga pala, Luna. Kung hindi ka pa na-invite ni Alvin, ako nang mag-invite sa'yo para sa dinner sa bahay bukas ng gabi. Okay lang ba? Okay lang. Great. O Alvin, bakit ang sama ng mukha mo? Natural face ko na to. Tumawa si Alex. Siya man hindi napigilang mapangiti sa kabila ng pagtatalo ng isip at puso niya. Ang lupit talaga ng mga simpleng hirit mo, bro. Matinong sagot yun. O na. Nasa basement parking ang kotse ko. Pumalatak si Alex. Pagpasensyahan mo na ang isang yun, Luna. Favorite pastime nun ang humirit ang mga one-liner. Napansin ko nga. Nakalabas na sila ng gusali nang muling magsalita ito. Ayoko sana makialam pa sa kung ano man namamagitan sa inyong dalawa. Pero Luna, pwede bang pakiingatan si Alvin? Malakas lang mga asar at magsungit yon, pero ang totoo, napakadali niyang masaktan. We're not together. Halatang nagulat ito sa sinabi niya, ngunit hindi na ito nagsalita pa. Paglulan niya ay lumingon siya. Kitang-kita niyang matamang nakamasid sa kanya si Alvin mula sa nakabukas sa bintana ng kotse nito. Nag-iwas siya ng tingin. She needed to get away from him for a while. Saka na lamang niya isipin ang lahat ng mga nangyari kapag maayos ang takbo ng isip niya. I'm sorry, Alvin. Pabili nga ng magandang tindera. God! Anong ginagawa niyo rito? I have a client meeting today. Dito ko siya inimbita para malaman niyang seryosong negosyante ako. Since I have a beautiful daughter who's going to be included in the next billionaire tycoon. Hay nako, kayo talaga, Daddy. Masyadong corny. Anong gusto niyong inumin? Meron ba kayong iced tea? Meron. You know, that's a little weird. Having iced tea in a cafe? Ganun talaga mga cafes, Dad. Para maraming variety ng product ang pagpipilian. Kung hindi kasi kami magbabago at magdadagdag ng product, baka mapag-iwanan na kami ng mga kakompetensya namin sa ganitong negosyo. Isa lamang ang tanong ko. Ang dami mo namang sinabi. May problema ka, no? Wala. Sa tuwing mababasted ang mga kuya mo, tinatanong ko sila kung may problema sila. Ganyan lagi ang sagot nila. Hindi ako nabasted. Maybe not, pero usapin pampuso pa rin ang problema mo, diba? Mabuti na lamang pala't napaagang punta ko rito. Dad, wag na niyong sabihin ito kay Mommy, okay? Ayoko mag-alala pa siya. I'm not calling up your mother. I'm calling up my client. I will cancel our meeting today. Bakit niyo ika-cancel ang meeting niyo? Kasi mas importante sa akin yung problemado kong anak. You don't have to do that. Pero Luna, Dad, remember yung guy na sinasabi ko sa noon? Si Alex?
The billionaire tycoon. Yeah, ilang beses ko nang sinabi sa inyo na siya ang gusto kong pakasalan. Oo, inanunsyo mo pa nga minsan yun. Habang nanananghalian ang buong pamilya natin. O bakit? Mabilis yung tinanggap yun. Ni wala man lang nagbigay sa inyo ng negative comments. Because we never believe that you really love that guy. Natigilan siya. Oh, what do you mean? Anak, when it comes to matters of the heart, masyado ka masikreto. Hindi ka nagpapakita ng mga nararamdaman mo sa lalaki minamahal mo. I don't? Remember during your high school days? Noong nagka-puppy love ka sa kaklase mo na nabigo? Paano niyo nalaman yun? Your mother. Pinakialamanan na niya yung mga gamit mo dahil nag-aalala na siya sa mga kinikilos mo. Nang malaman ng mami mo ang nangyari sa'yo, sa pamamagitan ng mga sulat mo sa sarili mo na nagkalat lang naman sa kwarto mo, saka ka lang namin naintindihan. And the same thing happened when you and your first and second boyfriend got together. Saka lang namin nalaman na nagka-boyfriend ka pala pagkatapos mo makipaghiwalay sa kanila. Wala akong natatandang isinulat ko sa mga papelang tungkol doon. Wala nga, pero pareho lang ay pinakita mong manifestations, Luna. Kaya sa palagay ko, it's either na-in-love ka sa isang tao o kaya naman na-broken ka. Nilaro-laro niya ang tissue paper na kinukutingting kanina sa counter habang nag-isip ng malalim. Iha, can I tell you something? What, Dad? Kung may nararamdaman ka para sa isang taong special sa'yo, huwag mong sarilinin yon. The love in your heart wasn't placed there to stay. Love isn't love until you give it away. Alam ko matapang ka naman dahil hindi lalago tong Domus Cafe kung hindi yon. Kung hindi ka matapang na i-risk. Kaya huwag mong ikatakot ang mga nararamdaman mo. I don't know, Dad. Siguro gusto ko lang mag-ingat. Ayoko kasing nasasaktan eh. Alien ka kung hindi ka masasaktan. I mean, natural lang yun sa tao. It's part of life. Alam ko, kaya lang ayoko talagang pakiramdam ng nasasaktan, Daddy. Dahil nahirapan ako makarecover. Akala nyo lang sunod-sunod yung naging boyfriend ng mga lalaking yan na naging bahagi ng buhay ko nung college. Pero ang totoo, taon ang inaabot ko. Bago ko makalimutan ng isang relasyon, hindi ko rin alam kung bakit ganun ako. I understand, Iha. Gusto mo lang protektahan ang damdamin mo. Pero hindi mo ba naiisip na baka kagustuhan mong maprotektahan yung sarili mo, hindi lamang ang lalaking minamahal mo nasasaktan, kundi pati na rin ikaw? Dad, hindi pa kasi ako sigurado eh. Hindi sigurado saan? Kung mahal ko nga lalaking yan. Okay, sabi mo muna sa akin kung ano ang dahilan at nagustuhan mo lalaking yan. Masungit siya, pero sa mga taong tinatawag lang siya sa ibang pangalan. He's not much of a talker, pero naaasar, naiinis, at natatawa ako sa mga sinasabi niya. Matakaw rin siya. Kahit ano pinapatulan basta makakain. Lagi siyang may baong candy. At ewan ko kung bakit. Mas mabango kaysa sa kanyang kapatid niya pero gustong gusto ko ang amoy niya. He agrees with me every time even though he does things the other way around. He seems like a great guy. At higit sa lahat, nagustuhan niyang sinigang na may sawsawang ketchup. Huh? Well, he still seems like a great guy, honey. He is. You're in love with him. Obserbasyon ko lang yun base na rin sa pagkislap ng mga mata mo sa tuwing inilalarawan mo siya. Sa huli, ikaw pa rin ang tanging makakapagsabi kung mahal mo nga ba talaga siya o fascinated ka lamang sa kanya. Thanks, Dad. Mabuti na lang talaga kayo naging ama ko. Oo nga, kung hindi ka magiging ganyang kaganda at katalino. You have always been my baby girl. Ayoko nasasaktan ka, kaya pag-aralan mo ng gusto ang nararamdaman mo para sa kanya. Anyway, kung mabibigo ka naman, nandito lang kami ng mami mo at ng kuya mo. Kami na ang bahalang magpaiyak sa lalaki magpapaiyak sa'yo. Sinabi niyo yan, ha? You really are my daughter. Siya nga pala, pwede ko bang malaman kahit pangalaman lang ng lalaking yun? Para naman madali siyang huntingin kapag nagloko siya. Saka na, Dad, kapag may lakas na rin ako ng loob na tanggapin sa sarili ko kung ano yung nararamdaman ko para sa kanya. Baby, my client is here. Gusto mo siya makilala? Bakit? Binata yun, gwapo at mayaman. Binata, gwapo at mayaman din naman si Alvin Padilla. My client? Client? Alvin Padilla.
Daig pa niyang binuhusan ng malamig na tubig nang makitang nakatayo ito sa likuran niya. Narinig kaya nito ang mga pinag-usapan nilang mag-ama? Hanggang saan ang narinig nito? Alvin Padilla, I presume you already know my daughter, Luna. Yes. Dad, maiwan ko muna kayo. Excuse me. Pumuwesto na siya sa mesa kung saan siya madalas na gumagawa ng mga cakes para sa Domus Cafe. Sinimulan niyang paghalu-haluin ang mga ingredients sa cakes na hindi niya alam kung ano ang kalalabasang lasa. Yun na kasi naging paraan niya mula pa noon kapag may mga bagay siyang gustong pansamantalang makalimutan. Ngunit sa pagkakataong yun, nabigo siyang ibaling sa ginagawa ang kanyang isip. Hindi niya maalis sa utak niya ang napakagwapong mukha ni Alvin. We'll be expecting you tonight. At dahil wala sa ginagawa niya kanyang isip, nagulantang siya nang marinig niyang tinig nito. Natabig pa niya ang ilang gamit sa pagluluto nang sa pag-angat niya ng tingin ay makita niya si Alvin na nakatayo sa pintuan. Gaya ng unang beses na nagkita sila nito, dinampot ulit nito ang mga nagkalat na gamit sa sahig. You shouldn't work too much. Dinner starts at 7. I'll see you tonight. Luna? Biglang lumukso ang puso niya. Yes? It's just me, baby. Gusto mo bang ipatawag ko si Alvin? Hindi pa naman siguro siya nakakalayo. Natatawang sabi ng kaniyang ama. Nangihinang umupo siya sa stool. May kailangan pa kayo, Dad? Uwi na ba kayo? So, it was him. Sabi ko na nga ba't may kakaiba sa inyong dalawa nang magkatinginan kayo kanina eh. But I like him. Dad, don't fight your feelings, baby. Just let it go. By the way, Alvin's favorite color is red. Paano niyo nalaman? Siyempre tinanong ko. You look stunning in red. Okay boys, say cheers! Natawa si Luna ng kung ano-anong salita ang binabanggit ng mga lalaking kinukuhanan ng larawan ni Donkey, ang official writer ng Billionaire Tycoon. Maliwanag ang malawak na hardin ng mansyon ng mga Padilla. Dahil doon ginanap ang birthday ni Donkey. Pagdating niya kanina, muntik na siyang mag-back out dahil halos lahat ng bisita roon, mga bigating tao. Kasama ng mga ito ang kanya-kanyang asawa at fiancé. Hindi siya kasama sa alinman doon, kaya nga kanina pa siya naiilang. Bakit ba kasi siya inimbitahan pa roon ni Alex? Ano ang papel niya ron? Spectator? Mabuti na lamang at dumating doon sina Yvonne at Fai, kaya may kakilala siya. Kung ganun, official nang kayo ni Ken? Tanong niya kay Yvonne. Nag-propose ang timawa nang mahuli kami ng highway patrol. Tatawa-tawang wika nito. Plano lang pala niya ang lahat. Muntik pa nga mawala ang susi ng posas niya. Ang dami kasing arte. I'm happy for you, Yvonne. Kayo ni Alvin, kailan naman niyo ina-anunsyo ang engagement niyo? Paano mangyayari yun gayong hindi naman kami? What? Singit ni Donkey o Donalhin. Kanina pa siguro ito nakikinig sa usapan nila dahil kanina pa siya ito nakikitang aali-aligid doon. Pam! Halika muna rito. May seryoso tayong pag-uusapan. Ano na naman ba to, Donkey? Tanong ni Pam. Pam, this is... Ano nga ang pangalan mo? Luna. Sagot niya. Right, this is Luna. I heard that... Si Alvin ang nagdala sa kanya rito. And? Hindi naman daw sila officially together. So? So how come? Nang ibigay ko ang invitation kay Alvin, he never told me na wala naman pala siyang girlfriend ngayon, kahit tinanong ko siya. And then, he brought Luna. Niloloko ba niya tayo? Nino? Ni Luna o ni Alvin? Pareho. Come on, Luna. Wala namang magandang maidudulot ang pagsisinungaling. It's either you are or you aren't. Ha? Lalo mo lang ginugulo ang usapan eh, samantalang hindi ka naman umiinom. Umiinom ako ha. Ito tubig. Distilled pa yan. Napangiti siya. Inakala kasi niya kanina na mga suplada ang mga asawa ng naunang batch ng mga billionaire tycoon. Pero hindi naman pala. Si Alex ang nagaya sa kanya rito. Wika ni Fai. Si Alvin kasi ayaw kumilos eh. Oh, bakit si Alex? Di ba boyfriend mo na siya? What's the big deal kung sino nagaya kanino? Ang importante, nandito si Luna. At si Alvin, hindi dapat na nagbumukmok sa isang tabi. Sabay-sabay na niligon nila ang direksyong itinuro nito. Naroon nga sa gilid ng fountain area ang binata at mag-isang umiinom habang ang ibang kalalakihan abala sa pakikipagkwentuhan.
Poor guy. Ganyan din yung naging drama niya nang mawala si Alice sa kanya. Alice? His girlfriend. I don't know what happened to them. Pero ang sabi lang sa akin, mahal na mahal daw ni Alvin ang babaeng yun. Ewan ko kung bakit sila nag-break. Oh yeah, narinig ko nga ang tungkol kay Alice. Nabanggit ni Alex ang babaeng yun. Yun yung isang dahilan kung bakit ayaw nang tumuntong uli sa Pilipinas ni Alvin. At tuwing naglalasing daw ang kakambal niyang yun, ibig sabihin naaalala nito ang dating girlfriend. Dati? Ibig sabihin past na. Kaya huwag na natin pag-usapan yun. Besides, kung si Luna na ang dinalan rito ni Alvin, siya na ngayon ang babae sa buhay niya. Hindi naman ako in-invite dito ni Alvin eh. Natahimik ang mga ito sa sinabi niya. Kung sa bagay, ayaw rin naman niyang makitang naaawa ang mga ito sa kanya. Sandali ha. Donkey, saan ka pupunta? Itutulak ko lang sa fountain si Alvin. Baka kapag napaliguan siya ng wala sa oras, matauhan siya. Oh, asan na yun? Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Tonight, we are celebrating Duncan's 80th year on this planet. Umugong ang malakas na tawanan sa grupo ng kalalakihan. Mali ba? 79 lang ba si Donkey? Nagmarch siya patungo sa entablado ang celebrant at inagaw ang microphone. Thank you ha. Bayaran mo ang lahat ng kakainin mo ngayon ha. Anyway, gusto kong pasalamatan sina Alvin at Alex Padilla sa pagpayag nilang dito kay celebrate ang aking debut. Muling nagtawanan ang mga naroroon. Pinagmasdan niya ang hawak niyang baso ng inumin. She drank it up and took another 2 glasses of wine from the passing waiter. Inisang lagok din niya yon. Dapat solo celebration ko to. Pero dahil sa kahilingan na may-ari ng venue natin ngayong gabi, gusto raw niyang magbigay ng konting announcement. Alex? Umakyat si Alex sa entablado. Thanks, Donkey. Huwag ka sa akin magpasalamat kundi sa napakabait at gwapong-gwapo kong asawang si Ran. Nakita niyang itinas ni Ran ang kamay nito. The man cheered for him. Anyway, Alex, ano nga bang importanteng announcement mo? Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa birthday ko? Oh. Fine. Fai, lumapit ka muna rito sandali. Kinuha niya kay Fai ang hawak nitong kupita at nang masigurong wala nang nakakakita sa kanya, ay nilagok na rin niya pati ang laman nun. Ngunit natameme ang una nang lumuhod sa harap nito ang huli. I know this isn't the most romantic way to propose, but I want all my friends to know first that I want to spend my lifetime with you. I love you, Fai. Will you marry me? Totoo ba to? It's a red diamond from the sex jewelry store. Kapag peke yan, nandito lang naman siya sa tabi-tabi para kastiguhin natin. Yes. What? Yes, Alex. I love you too. I will marry you with or without a ring. Everybody cheered. Natutuwa siya para sa mga ito. Pero hindi rin niya maiwasang maluha nang maalala niya ang sariling sitwasyon. Bakit siya parang hindi na makakamit pa ng ganong klaseng kaligayahan? Masamang tao ba siya? Ano ba ang mga requirement para mabigyan naman siya ni Cupido? Alright, let's go back to my birthday celebration. Where's my cake? Saan ka pupunta? Tanong ni Avon. I'm just going to get something. Okay ka lang ba, Luna? Yes, I'm fine. I think you're a little drunk. No, I'm fine. Kanina pa kasi ako nakaupo kaya medyo nanibago ako sa pagkakatayo ko eh. Don't worry about me, okay? Sasabihin ko agad sa inyo kapag lasing na ako, okay? Sige, may kukunin lang ako sa loob. Dahil sa nararamdaman ng mga sandaling yon, hindi na niya inisip kung may nagmamay-ari pa nun o wala na. She just wanted to drown herself with liquor to forget everything for a while. At mukhang mapapaaga ang pagkakalasing niya dahil sa tindi ng tama sa kanya ng alak na yon. Pait at tamis. Sounds family. Napakunot-noo siya. Tama ba yun? Parang mali. Whatever. Ngunit habang patuloy siya sa pag-inom, lalong bumabalik sa kanyang alaala ang araw na binigyan siya ni Alvin ng suha. It tasted bittersweet, but it was fine with him. Gaya na lamang ng pagtanggap nito sa lasa ng paborito niyang ulam. No wonder hindi tinigilan ni Alvin ang suha na yon hanggang sa naubos. Dahil oras na nasanay na ang tao sa lasa ng isang pagkain, sasarap na yon. Nang pumasok siya sa isang silid, napagtanto niyang music room yun. Maraming musical instrument doon.
Sa gitna ng silid nakatayo ang isang grand piano. Naengganyo siyang pumasok. Lumapit siya sa piano at isa-isang pinindot ang mga piano keys kahit wala siya sa tono. She wasn't a sentimental person. Pero mula nang makilala niya si Alvin, lagi na lamang siyang parang eng-eng na napapatunganga sa isang tabi at nag-iisip, nangangarap. She followed his advice, pero nasaktan pa rin siya. Ayos lang. Ngayon ang kailangan na lamang niyang i-practice kung paano makakabangon sa kabiguang yon. She was a fighter. Kaya ang nararanasan niya ngayon, siguradong mawawala pagdating ng panahon. Pero ang hirap pa rin, lalo na't si Alvin pa ang minahal niya. Biglang naging maganda ang tunog ng piano. Iniangat niya ang isang daliring ginagamit sa pagpindot, ngunit patuloy ang magandang piyesang tumutugtog ngayon. It's titled Moon River. She found Alvin sitting beside her. Ito ang tumutugtog ng napakagandang piyesang yon. Kasing ganda ng tugtugin ang tanawing nakikita niya. Alvin, shh, listen. She did. Hindi niya alam ang kantang yon, ngunit sa patuloy na pakikinig, tila puso na niya ang nakakaalam nun. She stayed and listened and watched him play until the last piece. Then, he turned to face her. Alex can play the piano. Ako lang ang gifted musician sa family. Sapat na ba yun? Para sa akin mo na lang ibaling ang pag-ibig mo sa kanya, Luna. Maang na napatitig siya rito. Hindi ka na kayang mahalin ni Alex, Luna. Dahil may mahal na siya at may nagmamahal din sa kanya. Kalimutan mo na lang siya, tutulungan kita. Pangako kahit ano gagawin ko. Para lamang masigurong magiging maayos sa lahat. Alvin, ayoko makita na sasaktan ka. Kung pwede ko lang utusan si Alex, na ikaw na lamang ang mahalin niya, ginawa ko na. Kaya lang, hindi ko kayang diktahan ang puso ng isang tao. All I can do is support you in every way. And be there when you need someone to hold you. Tuluyan nang naglaho ang natitirang epekto ng espiritu ng alak sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Alvin, if this is just a joke, I never joke. Nagpapatawa ka na naman. Bakit ba lahat ng tao ang tingin sa mga sinasabi ko ay biro? Talaga naman eh. Luna, I have loved you from the moment I met you. Kumain ako kasama mo sa kitchen noon. Na meron ka pang ketchup sa magaganda mong labi. That's not something I would make fun of. Natameme siya. Makakapagsalita pa ba siya gayong sinabi na ng taong mahal niya na mahal din siya nito? Alam ko, natagpuan ko na ang babaeng gusto ko. Kaya nga nagsabi mo sa akin na gustong gusto mo si Alex. Sa unang pagkakataon, ninais ko maging siya. You love me? I always have. Nang magbalik ako sa Amerika pagkatapos ng araw na nagkita tayo, hindi na ako mapakali nun. Gusto ko nakikita ka lagi. Kaya gumagawa ako ng paraan na makabalik dito nang hindi nalalaman ni Alex ang totoong rason ko. Alam mo bang tuwing nakikita ko ang kakambal kong yan, parang lagi ko siyang gustong suntukin. Ni minsan sa buhay ko, hindi ko question ang kakayahan ko o kung ano meron ako. Kontento na kasi ako. Pero mula nang makilala kita, lagi ko nang tinatanong sa sarili ko kung anong meron kay Alex na wala ako. At bakit siya gusto mo? Samantalang ako parang baliwala lamang sa'yo. Hindi totoo yan. Siguro nga, pero tuwing napag-uusapan natin siya, nawawala ako sa eksena. Siya rin ang laman ng isip mo kahit ako ang kasama mo. Kaya nang biglang mawala si Alex, masumang tao siguro ako dahil bagya ako pang ipinagpasalamat yun. Nagkaroon kasi ako ng isa pang pagkakataon na ipakilala ang sarili ko sa'yo bilang ako. Nagkaroon ako ng isa pang pagkakataon na patunayan sa'yo nakahihigit ako kay Alex. Bakit ba hindi niya nahalata yun? Dahil totoo naman palang minararamdaman na ito para sa kanya noon pa man. When I saw you laugh, nagpasya na akong gawin ang lahat para laging makita at mapakinggan ang tawa mong yun. If Alex was the only one who can make you laugh like that, I'll give you Alex. I agreed with your plan every step of the way. Kahit napakasakit para sa akin na makitang ibinabasura ng iba ang babaeng pinapangarap ko.
Basta tinatanggap ko na lang yun. Basta ang kapalit nun, ang makasama ka. Kahit pa nasasaktan ako. Dahil nasasaksihan ko ang paghabol mo sa lalaki mahal mo. When I saw Alex and Fight together, natuwa ako. Ang sabi ko, finally, dumating din ang tsansa ko. Kaya lang, nagbago ang lahat nang makita ko ang lungkot sa mga mata mo. Believe it or not, gumawa ako ng paraan para mapaghiwalay silang dalawa. Kaya lang mahal talaga nila ang isa't isa eh. I'm sorry, Luna. I'm sorry I couldn't give Alex to you. But I can love you more than anyone else. Aalagaan ko ang puso mo hanggang sa matuto ka magmahal ulit. And when that time comes and you still don't feel anything for me, don't worry, hindi ako magagalit. In the meantime, let me just love you for a while. Pwede ba? How come I didn't notice it, Alvin? How could I not know the reason why I have never mistaken you for your brother? Is it because my heart has always known that the man I love isn't the man I'm looking for? Luna, when I met Alex, nakita ko sa kanya mga katangian ng lalaking pinapangarap ko. But when I met you, nakita ko ang lalaking matagal ko nang hinihintay. You showed me the real you, while loving me at the same time. Hindi mo itinago ang totoong ikaw para lamang mahalin kita. And yet, I still fell for you. At alam mo ba kung kailan ko na-realize yun? Kailan pa? Nung sinagip mo ko nang mabulunan ako. I was trying to kiss you. Exactly. Dahil sa ginawa mong yun, nalito na ako kung ano ba talaga nararamdaman ko para sa kapatid mo. Dahil tuwing nakikita kita pagkatapos ng insidenteng yun, lagi na lamang ako nag-iisip kung ano ang iniisip mo o kung anong ibig sabihin ng mga ginagawa mo. Pero si Alex pa rin ang hinahabol mo. Akala ko kasi na-distract lang ako sa pagdating mo sa buhay ko. Isa pa, kailangan kong makita si Alex dahil sa pamamagitan niya. Nakikita kita kahit papano. Lagi ka kasing wala sa bansa. Nagsiselos kasi ako. Tapos magrereklamo ka na puro na lang ako si Alex, Alex at Alex. Kasalanan mo naman yun eh. Ikaw dyan ang laging nag-aalis sa sarili mo sa eksena. That night, nung hinalikan kita, alam kong hindi na ako magmamahal ng ganito. Nang ganito ka sobra, Luna. Talaga? Kahit si Alice? Yes, more than Alice. Pero wag mo nang ungkatin ang isang pag-ibig na matagal nang namatay sa puso ko. Sino ba siya? Ang babaeng minahal ko dati. Namatay siya sa cancer several years ago. Kasama niyang pumanaw ang pag-ibig ko. Siya ba ang dahilan kung bakit ka umiinom kanina? Of course not. Ikaw ang dahilan ng paglalasing ko. Dahil sa kabila ng pagsasabi ko sa sarili ko na okay lang, kahit hindi mo ako mahalin. Hindi ko pa rin talaga maiwasang masaktan eh. Nakita ko kasi ang reaksyon mo nang mag-propose si Alex kay Faye. Parang ang tingin mo sa fountain ng mga oras na yon. Fountain of wine. I wasn't thinking of them. Ikaw ang iniisip ko dahil sa mga sinabi ni Nadanki tungkol kay Alice. Si Nadanki, I don't trust those women. Ano mga sinabi nila sa'yo? Yung tungkol nga kay Alice, kaya lang ang pagkakasabi nila, parang buhay pa siya hanggang ngayon. Sa tingin ko, hindi pa nila alam na matagal nang pumanaw ang dating girlfriend mo. It wasn't their fault. Siguro nga, dahil kami lang ni Alex ang nakakaalam ng tungkol kay Alice. Still, parang pamilyar sa akin ang lasa na ito ah. Alvin, did you eat my cake? Ah, no. Alvin, ngumiti ito. I can't help it. When I saw you earlier wearing that dress, I couldn't keep my eyes off you. Parang inaakit mo ko eh. Kaya para mailabas ko kahit paano ang frustrations ko. Dahil hindi kita malapitan. Kinain mo na lang ang cake ko? I love it. And I love you. Sinubukan ni Alvin na ilapit uli sa kanya ang mukha nito at hayun na naman ang ingay. I hate to reveal this to you. Pero sa tingin ko, pinapanood tayo ng mga taong yun sa labas. Ah? Paano? Inilibot nito ang paningin sa kabuuan ng silid na yon, hanggang sa may kung anong nakita ito sa itaas ng isang nakadisplay na violin doon. Nilapitan nito yon at may dinampot itong maliit na bagay.
Very funny. What? It's a camera. Mukhang may alam na ang mga tao rito tungkol sa nangyayari ngayon. Magkahawak kamay na bumalik sila sa hardin kung saan sinalubong sila ng masigabong palakpakan. And here comes, mahalin mura. Palakpakan po natin sila. Anunsyo ni Donkey. Noon niya napansin ang naka-still picture na larawan nila ni Alvin habang naghahalikan sila sa music room. Gamit ang isang projector na nakatapat sa puting haligi ng mansyon, pinapanood ng mga ito ang mga nangyayari sa kanila ni Alvin na parabang nanonood ang mga ito ng sine. Who set this up? Lahat ay isang direksyon lamang ang tiningnan. Ang stage kung saan naroroon ang ngiting-ngiting si Donkey. Surprise! Ang galing ko no! Thank me later! Ang totoo, hindi ko naman talaga birthday ngayon. Pam and I set this up para sa mga dati at bagong miyembro ng Billionaire Tycoon. Ikaw nang magsabi, naiiyak ako eh. Nang kunin ni Pam ang microphone, ay lumapit si Ran sa harap ng stage. Binuhat nito ang may kaliitang asawa upang maibaba ito roon. Ang araw na to ang pinaka-anniversary ng pagkakabuo namin ni Donkey sa Billionaire Tycoon. Kaya naisip namin na tipunin kayong lahat dito ngayon para i-celebrate ang araw na to. Rather, gabi. And what a better way to celebrate this than having the last known bachelor of the new batch get the woman of his dreams. Alvin, I just want you to know na mali ka ng taong dapat pasalamatan. It's your friends who set you up tonight. Ang sabi kasi nila, sumasakit na ang ulo nila sa palagi ang pagkawala mo sa sarili. Good luck na lamang sa inyo. Love the woman beside you like you love your money. Aray, yourself pala. Ang sabi naman ng isang bilyonaryo. Ayoko magsalita, baka isipin nilang ang tanda na namin dahil kami ang magpapayo. Hindi naman nagkakalayo ang mga edad namin. Ayaw raw magsalita. Just be good. Ikaw, love, peace, and unity. Ano bang sagot yan? Lance, matinong sagot ha? Know that no matter how much money you earn, without the woman you love, your wealth will be useless. Trust me. Nagtanguan ang lahat ng miyembro ng Billionaire Tycoon sa sagot na yun ni Lance. Honesty is the best policy, sabi naman ni Ran. Inagaw ng asawa nito ang microphone. And love is blind. Hindi na matigil sa kakatawa ang mga tao roon. Siya man hindi mapigilang bulungan si Alvin. Ganyan pala mga kalahi niyo no. Parang laging kinukulog sa pagkain. Sila lang, matino ako. Let's start the real party, anunsyo ni Donkey. And congratulations boys. Sana yumaman pa kami ng husto dahil sa inyo. Sabi nga nila, huwag mong hayaan na ang pagmamahal mo ay maging isang lihim na nagpapabigat sa'yo. Dahil sa tamang panahon, ang tunay na pagmamahal ay hindi mo kailangang itago. Minsan, sa pagtulong at pagiging tapat sa kanya, matutuklasan din niya na ikaw ang nararapat sa kanya. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ang unang nararamdaman ay siyang magtatagal. Ang pagmamahal na ipinapakita mo sa kanya sa mga maliliit na bagay ay maaaring magbukas ng kanyang mata sa tunay mong halaga. Mahalaga ang pagpapakita ng malasakit at pag-unawa. At minsan sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagiging isang tunay na kaibigan, doon din siya makakakita ng tamang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Sa mga pagkakataong ang puso mo ay naglalakbay sa dilim ng pagtatangi, tandaan mong ang pagmamahal hindi lagi nasusukat sa unang pagkikita o pagkakasundo. Kung ang taong mahal mo may ibang iniintindi o minamahal, huwag mong pilitin ang iyong sarili sa isang pagmamahal na hindi pa handa. Ngunit sa mga oras na kailangan niya ng tulong at ikaw ay nandyan, matutuklasan niya ang iyong tunay na halaga. Ang pagmamahal na matyaga, tapat at walang kapalit ay may kakayahang magpagaan ng puso. At sa tamang panahon, ikaw na rin ang magiging sagot sa kanyang mga tanong tungkol sa pagmamahal. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento ng Between the Billionaire Brothers. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istorya nito, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.